Sa isang malamig at nagyayelong gabi, ang dukhang babaeng ito ay gustong tumalon mula sa bubungan para tapusin ang kanyang miserable na buhay. Pero nang maisip niya ang mga nang-api sa kanya na malayang nabubuhay at walang parusa, ang kanyang pagnanais na maghiganti ay lumakas ng husto. Desidido siyang papaghigantihan ang mga nangbuli sa kanya ng walang awat. Si Dong Iyon ay orihinal na isang masipag at sunod-sunurang babae. Pero dahil mas malaki ang kanyang dibdib kaysa sa mga kaklase niya, naiinggit ang mga kaibigan niya at araw-araw siyang sinasaktan sa pamamagitan ng malupit na pagpapahirap. Pinagapang si Dong Iyon sa gymnasium hanggang sa siya ay manghina. Ginamit din siya ng mga kaibigan niya ng 200 degree na curling iron. Napuno ang gymnasium ng mga malungkot na hiyaw ni Dong Iyon. Hindi na nakatiis, humingi na lang ng tulong si Dong Iyon sa pulisya. Pero hindi inaasahan, binayaran ng mga magulang ng mga nangbuli ang pulis, kaya pinagsabihan lang ng pulisya ang mga nang-api at pinauwi kasama ng kanilang mga magulang. Akala ni Dong Iyon malaya na siya sa mga araw ng paghihirap, pero sa huli, mas lalo pa siyang sinaktan ng mga nangbuli. Kinabukasan, pumunta si Dong Iyon sa klinika para kumuha ng antiseptiko. Agad na inilahad ng nurse ang manggas ni Dong Iyon. Ang malubhang paso ay nagulat sa nurse. Tinanong ng nurse kung sino ang gumawa nito sa kanya, pero natakot si Dong Iyon at hindi nasabi ang totoo. Sa sandaling iyon, may tumunog na pamilyar na kampana. Isang babaeng estudyante ang biglang nagbukas ng kurtina at hayagang sinabi, "Ako ang gumawa. Pati nung mga nakaraang beses na nasaktan si Dong Iyon, ako ang gumawa lahat." Ang babaeng estudyanteng ito ay si Yeonjin. Dahil mayaman ang pamilya ni Yeonjin, palagi siyang mayabang, kahit ang nurse ay walang magawa sa kanya. Sa gabi, pumasok ng walang paalam ang grupo ni Yeonjin sa kwarto ni Dong Iyon. Una, pinuputol nila ang alkansya ni Dong Iyon at ibinuhos ang lahat ng barya sa sahig. Mukhang ginawa nila ito para ipagyabang ang kanilang mataas na estado. Sa sandaling iyon, biglang sumulyap si Yeonjin. Nakita niya ang manipis at puting mga binti ni Dong Iyon at saka tumingin sa plansang nakahiga sa sahig. Biglang may naisip si Yeonjin na bagong paraan ng pagpapahirap. At muli, sinaktan nila si Dong Iyon gamit ang plansa. Sa huli, nagdesisyon si Dong Iyon na mag-drop out sa paaralan ng puno ng panghihinayang. Nabahala ang homeroom teacher nang makita na ang dahilan ni Dong Iyon sa pag-drop out ay school violence sa kanyang leave application. Natatakot siyang makaapekto ito sa kanyang karera. Binanggit ni Dong Iyon ang anak ng homeroom teacher. Sinabi niya, "Ano kaya ang mangyayari kung ang anak mo ay maaabuso katulad ko?" Galit na galit ang homeroom teacher sa sinabi ni Dong Iyon. Agad niyang hinubad ang relo niya at tinanong kung ano ang nangyari sa anak niya. Pagkatapos, sinampal niya si Dong Iyon. Habang sinasaktan niya si Dong Iyon, sinabi niyang ulitin ang sinabi niya. Pinigilan siya ng ibang guro pero hindi siya nakinig. Patuloy niyang sinampal si Dong Iyon. Tanging nang kumalma siya saka siya tumigil. Pumunta ang ina ni Yeonjin para makipagkita sa ina ni Dong Iyon. Para sa karangalan ng anak niya, hiniling niyang palitan ni Dong Iyon ang dahilan sa leave application. Hindi inaasahan, nang makita ng ina ni Dong Iyon ang malaking halaga ng pera, masayang pumayag ng walang pag-aatubili. Nang bumalik si Dong Iyon sa kanyang inuupahang kwarto, wala nang laman ito. Sinabi ng landlord na naibalik na ang kwarto. Nakita ni Dong Iyon na ang dahilan sa leave application ay pinalitan na sa hindi siya maka-adapt sa learning environment. Lubos na nadismaya si Dong Iyon sa kanyang ina. Kaya malungkot na nagtungo si Dong Iyon sa tabi ng ilog, pero ang malamig na tubig ay nagpawala ng kanyang pagnanais na umalis sa mundong ito. Naalala ni Dong Iyon na kahit hindi siya takot sa kamatayan, wala na siyang hindi kayang gawin. Kinabukasan, nagtungo si Dong Iyon mag-isa sa gymnasium. Ang grupo ni Yeonjin ay may bagong target na binubuli. Isinalaysay ni Dong Iyon ang mga pangarap ng bawat isa sa grupo. Gusto ni Sarah maging pintor habang pangarap ni Jaejun na mana ng golf course. Gusto ni Hee-jong maging flight attendant. Pagkatapos, tinanong ni Dong Iyon si Yeonjin kung ang pangarap niya ay maging mabuting ina at asawa. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tumawa ng nanlalait ang mga nangbuli. Tinanong ni Yeonjin kung ano ang pangarap ni Dong Iyon. Sumagot si Dong Iyon na ang pangarap niya ay maging katulad ni Yeonjin. Mula ngayon, si Yeonjin ang magiging pangarap ni Dong Iyon. Sinabi ni Dong Iyon na tiyak na magkikita ulit sila. Pagkatapos, ngumiti si Dong Iyon. Isang nakakatakot na ngiti. Tiningnan siya ng mga nangbuli nang may hindi paniniwala para bang hindi nila siya kilala. Mula noon, nagtrabaho ng walang tigil si Dong Iyon. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang bricklayer sa pabrika. Sa gabi, nag-aaral siya ng high school sa mahinang ilaw sa hallway. May isang babae sa pabrika na takot maistorbo ang pag-aaral ni Dong Iyon. Kaya tuwing uuwi sa dormitoryo, hinuhubad niya ang sapatos niya. Sa wakas, nagbunga ang pagsisikap ni Dong Iyon. Pumasa siya sa university entrance exam ayon sa kanyang gusto at sinimulan ang susunod niyang layunin sa ibang lugar. Sina Yeonjin at Jaejun ay may relasyong itinatago. Akala nila magiging masaya sila habang buhay.
Pero hindi inaasahan, nagpakasal si Yeonjin sa isang mayamang lalaki na si Do Young habang nakasuot ng wedding dress. Nang makita ni Jaejoon ang masayang mukha ni Yeonjin, galit na galit siya. Sa mahalagang sandaling ito, hindi napigilan ni Dong Eun na magpakita. 10 taon ang lumipas at natupad na ng lahat ng miyembro ng bully group ang kanilang mga pangarap noong high school. Naging pintor si Sarah ayon sa gusto niya. Namana ni Jaejoon ang golf course at yumaman. Naging flight attendant si Hyejong. Lagi niyang iniisip kung paano maging manugang ng isang mayamang pamilya. Naging weather editor si Yeonjin. Hindi siya marunong magsulat ng script at minamaliit ang mga bagong empleyado. Si Mayong-oh, ang taong pinatalsik noong high school, ay nananatili sa tabi ni Jaejoon, nabubuhay ng napakahirap. Si Dong Eun, para mabuhay, kahit gustong maghiganti, ay nagtuturo pa rin sa maraming lugar habang nag-aaral sa universidad. Sa pagkakataong ito, nagtungo siya sa bahay ng isang lalaking estudyante para magturo. Sinabi ng estudyante na kung ipapakita ni Dong Eun ang kanyang dibdib, mataas ang marka niya ngayon. Pagkatapos, mayabang niyang sinabi na kung tataas ang ranking niya, makukuha ni Dong Eun ang pera. Pero kalmado lang si Dong Eun sa harap ng bastos na salita ng estudyante. Wala ito kumpara sa mga naranasan niya dati. Inilabas ni Dong Eun ang telepono na nakarecord ng kanilang usapan. Alam mo bang nirecord ko ang lahat? Sinabi ni Dong Eun na pwede siyang bayaran para manahimik. Nagmamadaling sinabi ng estudyante na kung gusto ni Dong Eun maging guro, hindi niya pwedeng gawin iyon. Pero kalmadong sumagot si Dong Eun. Tinanong niya ang estudyante, kung hindi pwede, good luck sa exam mo. Pagkatapos, umalis kaagad siya. Sa pag-uwi, biglang nahilo si Dong Eun. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Ang kasama niyang dinala sa ospital ay ang anak ng direktor, si Yeojong. Nang magkatinginan sila, naakit si Yeojong kay Dong Eun. Nang tanggalin ni Yeojong ang IV needle ni Dong Eun, aksidente niyang nakita ang paso sa braso niya. Natakot si Dong Eun at agad niyang tinakpan ito sa kadali-daling umalis. Dinala ng doktor ang health certificate ni Dong Eun pero wala siya doon. Tiningnan ni Yeojong ang certificate at nalaman na malubha ang anemia ni Dong Eun. Gusto niyang pumunta si Dong Eun sa kanilang ospital para magpatingin. Kaya nagtungo si Yeojong sa paaralan ni Dong Eun gamit ang address. Sa panahong ito, ngumiti si Dong Eun at naglakad papunta kay Yeojong. Akala niya na miss siya nito kaya agad niyang sinalubong. Pero tinawag siyang senior ni Dong Eun at naglakad papunta sa isang lalaking estudyante. Masayang nag-usap ang dalawa. Yun pala, imahinasyon lang ni Yeojong ang lahat. Malungkot siyang umalis. Si Yeonjin naman, pagkatapos ng kasal, masayang namuhay kasama si Do Young. Nagkaroon din sila ng magandang anak na babae na si Yesol. Isang araw, sinabi ni Do Young kay Yeonjin na marami nang ikinukwento si Hyejong tungkol sa kanilang high school days. Nag-alala si Yeonjin at tinanong kung kasama ang kwento niya. Ano ba ang sinasabi ni Hyejong? Natatakot si Yeonjin na isisiwalat nito ang pagbubuli niya noong high school pero sinabi ni Do Young na ang pinag-uusapan lang ni Hyejong ay ang mga achievements niya noon. Nang marinig ito, naginhawahan si Yeonjin. Para hindi mabunyag ang nakaraan, agad niyang inaya sina Sarah at Hyejong para magkita. Pero hindi mayaman ang pamilya ni Hyejong kaya nagbukas ng laundry shop ang mga magulang niya. Dito nabubuhay ang buong pamilya kaya madalas isuot ni Hyejong ang mga damit ng customer na dapat nilalabhan. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng mamahaling damit na hindi naman tama ang sukat sa kanya. Binalaan siya ni Sarah na maging maingat. Kung hindi dahil kay Dong Eun noon, si Hyejong sana ang binuli at siya sana ang nasunog. Binalaan din siya ni Yeonjin na okay lang makipagkaibigan pero dapat alam niya ang hindi dapat sabihin. Huwag banggitin ang high school days nila sa iba. Hindi iyon dapat ipagmalaki. Akala nila iiyak si Hyejong pero hindi inaasahan. Kinuha niya ang telepono niya at ipinost sa social media para ipakita na close siya kina Sarah at Yeonjin. Ang kakaibang bagay ay pagkatapos magpakasal ni Yeonjin, may isa pang target na sinusubaybayan si Dong Eun, ang asawa ni Yeonjin na si Do Young. Nalaman ni Dong Eun na mahilig talaga sa Go si Do Young kaya nagsimula siyang mag-aral ng Go ng mag-isa. Pumupunta rin si Dong Eun sa parke para panoorin ang mga matandang naglalaro ng Go. Nang paalis na si Dong Eun, nakasalubong niya si Yeojong na nanonood din. Pagkatapos nilang mag-usap, nalaman ni Yeojong na gustong matuto ng Go ni Dong Eun kaya kusang nag-volunteer siyang maging guro nito dahil magaling siya sa larong ito. Tinanong ni Dong Eun kung pwede siyang mag-aral sa gabi dahil may trabaho pa siyang pagtuturo. Kaya araw-araw naglalaro sila ng chess sa ilalim ng malaking puno sa parke. Sabay nilang pinanonood ang paglipas ng tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig. Pero dumating din ang araw ng pamamaalam. Sinabi ni Dong Eun kay Yeojong na hindi na siya babalik dahil kailangan niyang maghiganti sa isang tao.
Opisyal na nagsimula ang paghihiganti ni Dong Eun nang makuha niya ang kanyang teaching degree. Ang target niya ay gawing walang-wala si Yeonjin, kahit ang anak nitong si Yesol na laging ipinagmamalaki ni Yeonjin ay kalaunay iiwan din siya. Isang araw, dumaan si Dong Eun sa branded store ni Jaejun. Ginamit niya ang dahilan ng pagbili ng sapatos para makasalubong ng hindi sinasadya si Myung-oh na nagtatrabaho para kay Jaejun. Dahil alam ni Dong Eun na galit si Myung-oh kay Jaejun, sinamantala niya ang galit nito sa puso. Ang layunin niya ay sadyang sirain ang relasyon nila ni Jaejun. Sinabi ni Dong Eun na sana sa kanya na lang ang lahat ng ito. Agad na sinabihan siya ni Myung-oh na huwag magpanggap at umalis na. Habang nag-uusap, sinadya ni Dong Eun na ibunyag na may nakita siyang nakakagulat na balita. Pero dahil masyadong matindi ang laman nito, hindi niya kayang tiisin ng mag-isa. Kaya walang duda, nahulog si Myung-oh sa bitag ni Dong Eun. Sa panahong ito, tumawag ang real estate broker at sinabing may bakanting unit sa apartment building na gusto bilhin ni Dong Eun. Agad itong dinalhan ng selyo at pumirma ng kontrata. Nabili niya ang bahay sa tapat ng tinitirhan ni Yeonjin tulad ng gusto niya. Nang tumingin si Dong Eun sa bahay ni Yeonjin, lalong nangangati ang peklat sa kanyang braso. Para maging guro sa Seoyang City Elementary School, nagsimulang mangalap ng impormasyon si Dong Eun tungkol sa chairman ng conglomerate. Habang naghuhukay siya sa basurahan para sa ebidensya, nakita siya ng isang katulong na si Hyun Nam. Sinabi ni Hyun Nam na kahit umiiwas si Dong Eun sa surveillance cameras, may litrato siya nito sa kanyang phone. 6 na buwan na niya itong kinukunan. Akala ni Dong Eun na nahuli na siya, kaya balak niyang suhulan ito. Pero hindi inaasahan, sinabi ni Hyun Nam kay Dong Eun, nakita kong nagtiyaga ka ng kalahating taon at malapit nang magtagumpay ang kailangan mong gawin. Kaya gusto ni Hyun Nam na sumama sa kanya para tulungan siya. Kasabay nito, humingi rin siya ng tulong kay Dong Eun. Tinanong ni Dong Eun kung ano ang kailangan nito. Sumagot si Hyun Nam na patayin ang asawa niya. Labis na nagulat si Dong Eun nang marinig iyon. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak kay Hyun Nam para sabihin ang ganong kalupit na salita. Naging biktima pala ito ng pang-aabuso ng asawa ng matagal na panahon. Lagi itong may sugat sa katawan. Hindi lang siya sinasaktan, pati ang anak niya. Kawawa ang mag-ina. Nakita ni Dong Eun ang kalagayan ni Hyun Nam, kaya nagdesisyon siyang tumulong. Binigyan niya ito ng mga litrato at impormasyong nakalap niya. Sana matulungan siya nitong subaybayan sina Yeonjin at Jaejun. At sa ganito, opisyal na nabuo ang grupo ng paghihiganti. Hindi na nag-iisa si Dong Eun. Regular na sinusundan ni Hyun Nam ang grupo ni Yeonjin. Tapos isang araw, aksidente niyang nakita si Yeonjin na dinala ang anak nito sa eye hospital. Naalala ni Dong Eun na noong nag-aaral pa siya, mainok ng isang lalaking estudyante si Jaejun dahil colorblind ito. Sa huli, halos mamatay sa bugbog ang estudyanteng iyon. Buti na lang at pinigilan ni Myung-oh si Jaejun, kung hindi ay may namatay na sana. Sa ibang pangyayari, madalas pumunta si Do-young sa isang Go Club para magsanay. Habang nakatuon siya sa laro, naakit siya ng isang tunog sa tabi dahil ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang magaling sa Go, kundi maganda pa ang estilo. Agad na sumilip si Do-young sa grupo at tinitigan si Dong Eun habang naglalaro. Sinabi ni Dong Eun sa kalaban niya na wala na itong takas, at kung matatalo siya ngayon, 10 teritoryo ang mawawala sa kanya. Pinag-isipan ni Do-young ang mga salita ni Dong Eun. Pagkatapos ikumpara sa board, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin nito. Natalo ang kalaban ni Dong Eun sa sandaling panahon. Ang galing at kaalaman ni Dong Eun sa Go ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ni Do-young. Pag-uwi, agad na ipinakita ni Do-young ang laro ni Dong Eun. Malamang na mananalo na ito mula pa sa simula, pero naghintay pa siya ng matagal bago tapusin. Pinag-isipan niya ng matagal pero hindi pa rin niya maintindihan ang galaw na iyon. Nakita ni Yeonjin na malalim ang iniisip ni Do-young at tinanong kung sino iyon. Sinabi ni Do-young na isa iyong tao mula sa Go Club. Tinanong din niya si Yeonjin kung may problema ito. Sinabi ni Yeonjin na matutulog muna siya bago pumasok sa trabaho. Nagtaka rin siya kung bakit gustong-gusto ni Do-young ang Go. Tinanong siya ni Do-young kung bakit siya naninigarilyo kung masama ito sa kalusugan. Tinanong naman ni Yeonjin kung bakit siya pinakasalan ni Do-young kung ayaw naman nito sa sigarilyo. Nagbigay si Do-young ng sagot na ikinasaya ni Yeonjin. Sinabi niyang maganda at interesante kasi ang personalidad nito. Pagkatapos umalis sa Go Club, nagtuturo na si Dong Eun sa bahay. Ngayon, sumakay siya sa tren para turuan ang anak ni Hyun Nam tulad ng napagkasunduan. Pero nakasalubong niya si Yeojong sa tren. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Naguluhan siya at akala'y maling tao ang nakita. Tinanong niya kung nakapag-exam na ba si Dong Eun. Nang matanggap ang sagot na oo, binati niya ito. Nagpasalamat si Dong Eun. Kahit matagal na silang hindi nagkita, narinig ni Dong Eun sa parke na nag-military service si Yeojong sa nakaraang mga taon. Marami silang napag-usapan.
Habang paalis na, binigyan ni Yojong ng business card si Dong Eun. Sana raw ay manatili silang magkausap. Pag-uwi, nagbabasa si Dong Eun ng mail nang makasalubong ang landlady. Nagtaka ito kung bakit nagmadali siyang umupa ng kwarto pero hindi naman tinirhan ng mahigit kalahating taon. Ipinaliwanag niyang hindi pa siya natatanggap bilang guro kaya naghahanap pa siya. At ang sobrang ito ay mahalagang mensahe mula kay Hyun-nam. Nag-set sila ng pagkikita. Sa video, nalaman ni Hyun-nam na may homosexual na relasyon ang school board chairman sa driver. Dinob din niya ang malabong usapan ng dalawa. Doon lang naalala ni Dong Eun ang medicine box at punit na testamento na nakita niya sa basurahan dati. Agad niyang naintindihan kung bakit gusto ng chairman na hatiin ang ari-arian sa driver. Hindi nagtagal, pumunta si Dong Eun sa chairman. Ginamit niya ito para takutin at mapilitang gawin siyang guro sa City Elementary School. Sa huli, matagumpay na naging homeroom teacher si Dong Eun ng anak ni Yeonjin. Ngayon, bumalik si Yeonjin sa dating paaralan para tanggapin ang award bilang outstanding student. Sa sandaling ito, lumapit si Dong Eun. Ang pangalan nito ay matagal nang nakalimutan, pero ang mga nangbuli sa kanya noon ay naging outstanding students. Napaka-unfair. Pinanood ni Dong Eun si Yeonjin sa entablado habang tumatanggap ng award. Malakas siyang sumigaw at pinuri si Yeonjin sa pagiging napakagaling. Tiningnan siya ng mga nangbuli na parang baliw. Hindi sila makapaniwala. Pagkatapos tanggapin ang award, hindi lang sinampal ni Yesol si Dong Eun, kundi tinanong pa kung ano ang layunin nito sa pagpunta rito. Sinabi ni Dong Eun na naalala pa niya ang pangarap ni Yeonjin noong high school, ang magkaroon ng prestihiyosong trabaho at mapangasawa ang isang talented na lalaki sa pinakamagandang edad. Kitang-kita na nagtagumpay siya sa pareho. Nainggit si Dong Eun sa pagkakaibigan nila na nagmula pa noong high school hanggang ngayon. Sinabi ni Jae-jun na boring ang high school days ni Dong Eun pero mas interesting ang buhay niya ngayon. Sinagot lang ito ni Dong Eun ng nanlalait na tono. Sinadya rin niyang sabihin kay Yeonjin na babantayan niya ang bawat kilos nito. Sinabi ni Dong Eun na masaya siyang nagkita sila. Sinabihan din niya si Jae-jun na malamang hindi nito alam kung ano ang tunay na interesting na buhay. Pagkatapos magsalita, umalis si Dong Eun at iniwan ang mga nangbuli na galit na galit. Wala silang ideya na malapit na silang harapin ang isang napakabigat na parusa. Mula noong class reunion, inutusan ni Yeonjin si Son Myung-oh na imbestigahan si Dong Eun. Pero hindi niya alam na matagal nang nasa panig ni Dong Eun si Myung-oh. Sa panahong ito, tumawag ang anak ni Yeonjin na si Yesol. Sinabi nito na nag-resign ang dating homeroom teacher at ang bago ay hindi lang mabait kundi kaibigan pa ni Yeonjin. Tinanong ni Yeonjin kung sino iyon. Agad na sinabi ni Yesol na si Dong Eun ang bagong guro. Hindi napakali si Yeonjin nang marinig iyon. Natatakot siyang saktan ni Dong Eun si Yesol kaya nagmadali siyang pumunta sa paaralan. Nang makita ni Yeonjin si Dong Eun, sinabi pa niya na nahulog siya sa bitag nito. Akala niya ngayon mamumuhay si Dong Eun ng parang pulubi, pakakasal sa kapwa pulubi at magiging bahagi ng mababang uri ng lipunan. Sinabi ni Dong Eun na bagamat napakahirap ng landas na kanyang tinahak, paano siya mamamatay ng maaga kung hindi pa napaparusahan ang mga masasamang tao. Tahimik na hinarap ni Yeonjin si Dong Eun, walang anumang takot. Nagawa lang niyang magkunwari na wala siyang pakialam. Bago umalis, nakatanggap si Yeonjin ng mensahe sa grupo ng kanilang klase. Lumalabas na pumanaw na ang kanilang homeroom teacher noong high school. Nang makita ni Yeonjin na napakakalmado ni Dong Eun, agad niyang naunawaan na bahagi rin ito ng plano ng paghihiganti nito. Ilang araw bago ito, pumunta si Dong Eun sa bahay ng homeroom teacher na may dalang isang buket ng sariwang bulaklak. Tinanong niya kung maayos ang kalagayan nito. Pagkatapos, nagpakilala siya bilang si Dong Eun. Tinanong siya ng guro kung sino siya. Sinabi ni Dong Eun na siya ay isang estudyanteng dati niyang tinuruan. Siya ang estudyanteng nagsumite ng withdrawal request noong 2004. Tinanong ni Dong Eun kung hindi niya naaalala. Labis na nagulat ang guro nang marinig ang pangalang Dong Eun. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang estudyante mula sa paaralan ni Dong Eun. Sinabi nito na bahay ito ng kanyang ama at ang homeroom teacher ni Dong Eun ay ang kanyang tatay. Nagkunwari si Dong Eun na nagulat, pero sa totoo lang, alam na niya na ang senior na ito ay anak ng guro. Kaya nga sinadya niyang lapitan ito. Pagkatapos, sinabi ni Dong Eun sa guro na naging guro na rin siya. Naalala ng guro ang masamang pagtrato niya kay Dong Eun noong high school. Noon, sinaktan pa niya ito dahil sa usapin ng kanyang anak. Tiyak siyang naghihiganti si Dong Eun. Nagpasalamat si Dong Eun sa guro at mabilis na iniabot ang bulaklak. Agad sinabi ng senior na ibigay sa kanya ang bulaklak dahil may asthma ang kanyang ama at hindi maaaring maamoy ang pollen, lalo na ang trumpet lilies.
Alam ni Dong Iyon na pumasa na ang senior sa civil service exam at interview na lang ang kulang. Akala ng guro na gusto sirain ni Dong Iyon ang kinabukasan ng anak, kaya sinaktan at minura niya ito. Sa puntong ito, hindi na nagtago si Dong Iyon. Diretso niyang sinabi ang tungkol sa pambubuli sa kanya sa paaralan. Isinumbong rin niya sa senior ang insidente ng complaint letter. Labis na nagalit ang senior nang marinig ito. Pinaghirapan niyang makapasa sa civil service exam, kaya hindi niya hahayaang sirain ng ama niya ang magandang kinabukasan niya. Kaya sinadya ng senior na gumawa ng insidenteng katulad ng pollen allergy. At tulad nga noon, ang guro ay pinatay ng sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, puno ng takot ang mukha ni Yeonjin. Hindi niya maintindihan ang babaeng nasa harap niya. Binalaan ni Dong Iyon si Yeonjin na huwag isipin ang paglilipat kay Yesol sa ibang paaralan at pagpapalit ng homeroom teacher. Nararapat lang ang lahat ng ito sa kanya. Pagkalabas ng paaralan, naalala ni Yeonjin ang nangyari at halos mabaliw siya. Pero wala siyang magawa. Sa kabilang banda, pinaigting din ni Dong Iyon ang kanyang paghihiganti. Una, pinuntahan niya ang taong tumulong sa kanya noong high school. Narinig ni Dong Iyon mula sa nurse na bago siya mabuli, may isa ring babaeng estudyante na biktima ng grupo ni Yeonjin. Pero noong mga panahong iyon, bata pa si Dong Iyon at hindi niya ito matulungan. Pero ngayon, handa na siyang magsimula ng digmaan ng paghihiganti. Isang hiling lang ng nurse, dapat manalo si Dong Iyon. Maging ito man ang Dong Iyon na 18 taong gulang o ang Dong Iyon na 36. Suportado siya ng nurse. Nang marinig ito, biglang umiyak si Dong Iyon dahil ang nurse lang ang tanging pag-asang nakatulong sa kanya upang maging malakas. Pagkatapos, pumunta si Dong Iyon kay Myung-oh. Nakuha niya mula kay Lisara ang listahan ng mga gamot na ginamit nito. Nakuha rin niya ang impormasyong kinolekta ni Hyejong para makapag-asawa ng mayaman. Binigyan ni Dong Iyon si Myung-oh ng isang papel na makakatulong sa kanya para makakuha ng malaking halaga bilang kapalit. Sa pagkakataong ito, pumunta si Myung-oh sa ospital ayon sa nakasulat sa papel, kung saan nakalibing ang bangkay ng babaeng estudyanteng nabuli. Hindi siya inilibing dahil naniniwala ang pamilya ni So-hee na hindi ito kusang umalis sa mundo. Hindi sila pumayag na ikuha ito, kaya matagal itong naiwan sa ospital. Ang layunin ni Dong Iyon sa labas ay himukin si Myung-oh na humingi ng pera sa pumatay. Sinabi ni Dong Iyon na ito ang paraan para yumaman siya. Pero sa totoo lang, gusto niyang mamatay si Myung-oh. Pero ang inosenteng si So-hee ay wala pa ring alam. Gusto niyang malaman kung sino ang salarin, kaya muling pumunta siya kay Dong Iyon. Inisip ni Myung-oh na ang salarin, bukod sa kanya, ay isa sa mga nambuli. Pinaghinalaan niyang si Sarah ang gumawa dahil gumagamit ito ng droga o si Yeonjin na pinakamasama sa kanila. Sinabi ni Myung-oh na magkampi sila ni Dong Iyon. Tinanong niya kung sino sa apat ang pumatay kay So-hee. Sinabi ni Dong Iyon na ang salarin ang pumatay pero hindi simpleng layunin ni Myung-oh. Bumili muna siya ng one-way ticket papuntang ibang bansa tapos tinawagan ang apat na nambuli para magkita. Kasama rito ang asawa ni Yeonjin, si Do-young. Pero simula noon, hindi na sila nakontak si Myung-oh. Sa kabilang banda, simula nang maging homeroom teacher ni Dong Iyon, ang anak ni Yeonjin, araw-araw siyang nababahala. Natatakot si Yeonjin na gagamitan ni Dong Iyon ng curling iron si Yesol, tulad ng ginawa niya noon. Naguguluhan si Yesol sa ugali ng ina. Tinanong niya kung bakit kailangang magdikit ng mainit na bagay sa katawan ng iba. Sinabi niyang masyadong malupit iyon. Labis na nasaktan si Yeonjin sa mga salita ng anak. Para maprotektahan si Yojong, pumunta si Yeonjin sa principal. Mula sa kwento nito, nalaman niyang naging homeroom teacher si Dong Iyon dahil inayos ito ng school board chairman. Walang bahid ang background ni Dong Iyon. Umalis si Yeonjin sa opisina at pumunta sa klase ni Yojong. Aksidente niyang nakita si Dong Iyon na nakatayo sa likod ni Yesol. Para galitin si Yeonjin, sinadya ni Dong Iyon na ilapit ang kanyang kamay na may hawak na gunting sa likod ni Yesol. Lalo itong nagpaalala sa takot ni Yeonjin sa labas. Gusto niyang bayaran ang nakaraan. Sinabi ni Yeonjin na isulat ni Dong Iyon ang halagang gusto niya at pangakong hindi na ito muling magpapakita. Pagkatapos, tutuparin niya ang lahat ng kondisyon. Tinanong ni Dong Iyon kung wala talagang pagsisisi si Yeonjin. Agad sinabi nito na hindi pera ang habol ni Dong Iyon. Sinabi rin ni Yeonjin na halos 40 taong gulang na sila. Payo niya, maging praktikal na lang. Lumipas na ang lahat. Ano pa ba ang gusto niya ngayon? Nakita ni Dong Iyon na walang pagsisisi si Yeonjin kaya wala siyang balak na patawarin ito. Gusto lang niyang maparusahan ito ng batas. Pagkatapos, sinabi niyang hindi makilala ni Yesol ang pula at asul. Doon lang na-realize ni Yeonjin na alam ni Dong Iyon ang lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, sinabi ni Dong Iyon, gusto kitang unti-unting mapuot sa buhay.
sa bawat araw na nabubuhay ka. Nang makita ni Yeonjin na hindi solusyon ang pera, pinakiusapan niya si Dong Eun na payagan siyang ipag-aral sa abroad si Yesol. Naguluhan si Do-young sa kanyang ginawa. Sinabi niyang magbigay muna ng magandang dahilan bago magdesisyon, pero hindi masabi ni Yeonjin ang totoo. Naghahanap na lang siya ng dahilan para makalimutan ito. Mula nang makita ni Do-young si Dong Eun maglaro ng Go, araw-araw siyang pumupunta sa club para tingnan kung nandoon ito. Pero uuwi siyang bigo tulad ng dati. Nang paalis na siya, bigla niyang nakita si Dong Eun. Sa wakas, nakalaro rin niya ito. At lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Dong Eun. Gusto ni Do-young na mas kilalanin ang babaeng nasa harap niya. Tinanong niya kung ano ang trabaho ni Dong Eun, pero sinabi nito na ang trabaho niya ay lokohin ang mga inosenteng lalaki at paiyakin sila. Napatawa siya sa sagot na ito. Tinanong ni Do-young kung malaki ang kinikita ni Dong Eun. Sinabi nito na hindi dahil mabait siya. Iba-iba ang sagot ni Dong Eun, kaya lalo siyang naintriga. Nang matapos ang laro at paalis na si Dong Eun, hiniling ni Do-young na maglaro ulit sila. Hindi niya alam, nahulog na rin siya sa bitag nito. Pagkatapos, kumain si Dong Eun sa convenience store. Dumaan si Do-young at nakipag-usap. Marami siyang tinanong, hanggang sa tinanong siya ni Dong Eun kung palagi siyang madaldal. Sinabi ni Do-young na tahimik siya karaniwan. Sinabi rin niyang maniwala si Dong Eun o hindi. Kahit siya mismo, hindi niya maipaliwanag ang ugali niya ngayon. Bago umalis, ibinigay niya ang kanyang business card kay Dong Eun at nag-asang makakapaglaro pa sila ng Go. Pero hindi pumayag si Dong Eun at nagpatuloy sa pagdistansya na lalo pang nagpausyo sa kanya. Hindi inaasahan, may kumuha ng litrato sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, sinamantala ni Yeonnam ang kawalan ng atensyon ni Hye-jong para palitan ang kanyang telepono, kaya natuklasan ni Dong Eun ang maraming impormasyon mula rito. Hindi lang mga larawan ni Hye-jong kasama ang iba't ibang lalaki, kundi pati balita na ikakasal na siya. Lumalabas na si Hye-jong ang may pinakamababang estado sa grupo ng mga nambuli. Gusto niyang tustusan ang kanyang kasakiman, kaya tanging pag-aasawa ng mayaman ang paraan para umangat siya. Hindi lang mayaman ang lalaking kasalukuyan niyang nakarelasyon, paborito rin ito ng ina nito. Pero hindi gusto ng ina si Hye-jong. Bago ang kasal, pinapag-medical check-up siya at siniyasat ang pamilya nito. Ginawa ni Hye-jong ang lahat para magpanggap sa harap nito. Habang nag-uusap sila, bigla niyang tinawag si Teacher Dong Eun. Pinuri niya ito sa pagiging maganda. Tiningnan siya ni Dong Eun at nagulat nang tawagin siya sa pangalan. Gulat na gulat si Hye-jong nang makita ang pagiging malapit ni Dong Eun sa magiging biyenan niya. Alam niya ang layunin ni Dong Eun sa pagpunta rito. Para makapag-asawa ng mayaman, lumuhod si Hye-jong at humingi ng tawad kay Dong Eun. Sinabi niyang hindi niya ginusto ang nangyari noong high school. Hindi pa raw siya mature noon at nagkakamali naman daw ang lahat habang lumalaki. Paulit-ulit siyang nagmakaawa. Pagkarinig nito, tinanong siya ni Dong Eun kung pagkakamali ba o sadya ang ginawa nila. Pagkatapos, biglang hinugot ni Dong Eun ang isang bagay na nagbabagang stick at inilapit kay Hye-jong, na takot at patuloy na umatras. Sumigaw ito at tinanong kung baliw ba si Dong Eun at sinabing flight attendant siya. Pero sagot ni Dong Eun, araw-araw kong dinaranas ang takot na ito. Tumanggi si Hye-jong at nagmakaawa ulit na huwag sabihin sa magiging biyenan niya. Pakiusap niya, huwag nang makipag-ugnayan pa si Dong Eun dito, hintayin na lang siyang makapag-asawa. Sinabi niyang nag-resign na siya sa trabaho. Kapag hindi natuloy ang kasal, wala na siyang pagkukunan ng pera. Nang makita niyang walang epekto ang pagluhod niya, tumigil na siya. Inilabas ni Dong Eun ang teleponong nawala ni Hye-jong at sinabi, nabasa ko na ang laman nito. Isa na lang ang pagpipilian mo. Sumama sa akin at ibigay ang impormasyong kailangan ko. Kasabay nito, pumunta rin si Dong Eun kay Sarah. Ginamit niya ang paggamit nito ng droga para takutin ito. Sinabihan niya si Sarah na punuin ng pera ang isang bag sa loob ng kalahating buwan. Tinanong ni Sarah kung binabantaan ba siya. Sinagot siya ni Dong Eun kung hindi pa ba siya nabantaan dati. Habang nagtatalo, biglang hinila ni Dong Eun ang buhok nito pagkatapos sinabi ni Dong Eun, hindi pa ako nagsisimula mangbanta. Sa ibang lugar, araw-araw na pinakikinggan ni Yeojong ang tunog ng effervescent tablet na natutunaw para makatulog. Tanging iyon lang ang nakakapagpakalma sa kanya. Isang araw, may nagising sa kanya dahil sa tawag sa telepono niya. Nang makita niyang si Dong Eun ang nag-text, bigla siyang umupo at sumigaw sa gulat. Akala'y nasira ang telepono niya. 7 taon bago siya sinagot ni Dong Eun. Lumalabas, 5 taon niyang tinuruan si Dong Eun maglaro ng Go. Kahit palagi siyang nagmemensahe, hindi siya sinasagot. Ngayon, nang makita ni Dong Eun ang mga matatandang naglalaro ng Go sa park, naalala niya ang nakaraan. Binalikan niya ang mensahe ni Yeojong tungkol sa kalusugan niya na hindi niya nasagot. Kaya nag-reply si Dong Eun sa pagpapanggap na nagtatanong tungkol sa gamot na iniinom niya.
Kaya labis ang tuwa ni Yojong. Tinawagan niya si Dong Eun at nag-aya ng personal na pagkikita. Tinanong niya kung nasaan ito. Nang gabing iyon, pumunta sila sa punong naging saksi sa kanila sa nakaraang 7 taon. Nalaman ni Yeojong na nagtuturo si Dong Eun sa Seojong City Elementary School at ang gamot na iyon ay para sa fertility ng lalaki. Nagselos siya at akala'y galing ito sa taong gusto ni Dong Eun. Paliwanag ni Dong Eun na hindi iyon totoo, pero alam ni Yeojong na excuse lang iyon para tanggihan siya. Hiniling ni Dong Eun na huwag na siyang mensahin pa. Hindi maintindihan ni Yeojong kung bakit ganito siya, pero sinabi niyang gawin ni Dong Eun ang gusto nitong gawin. Pero kailangan din nitong makipag-date sa kanya dahil magiging masaya sila. Nang marinig ang confession ni Yeojong, hindi naniwala si Dong Eun na totoo ang kaligayahang nararamdaman niya. Akala niya walang katapusan ang paghihirap niya at ang gusto lang niya ay maghiganti. Kahit may nararamdaman siya kay Yeojong, wala pa rin siyang lakas ng loob na mahalin ito. Sinabi ni Dong Eun na hindi niya kailangan ng pag-ibig, ang kailangan niya ay kasama. Iniisip ni Yeojong ang sinabi nito, kahit hindi niya lubos na naiintindihan, pero susuportahan niya ang anumang desisyon ni Dong Eun. Kaya pumunta si Yeojong sa ina niya, ang dean ng ospital. Sinabi niyang hindi niya balak maging professor at magre-resign siya. Gusto niyang magtayo ng sariling ospital sa Semyong dahil doon nakatira ang taong gusto niya. Tinanong siya ng ina kung may minamahal na siya. Sinabi niyang hindi pa ganoon kalalim. Tinanong din niya kung alam ng ina niya na may mga taong lubhang tahimik ang buhay. Naguluhan ang ina sa kanyang ginagawa. Sinabi nitong hindi niya ginagawa ito para kumita o para sa pangangailangang medikal, kundi dahil sa pag-ibig. Tama ba? Tinanong pa siya kung may lakas pa siya bilang lalaki. Para maalis si Dong Eun sa paaralan, ginawa ni Yeonjin ang lahat ng paraan. Pero walang nangyari. Napilitan siyang pumunta sa templo kasama ang ina para lang maalis ang banta ng paghihiganti ni Dong Eun. Gusto ng ina ni Yeonjin na isumbong ang masasamang gawa ni Dong Eun sa Ministry of Education. Pero tumutol si Yeonjin dahil mas natatakot siyang malaman ni Yesol ang ginawa niya noong high school. Sabi ng ina, sinabi ko na sa iyo dati, huwag kang magbago pero hindi ka nakinig. Habang nagtatrabaho, laging tensyonado si Yeonjin. Lagi siyang nagche-check ng company forum para makita kung may masamang posts tungkol sa kanya. Pero narinig niyang pinagtatawanan siya ng mga katrabaho dahil hindi raw siya marunong magsulat ng news script. Naging host lang siya dahil sa malaking advertising fee ng asawa niya. Pagkarinig nito, agad niyang kinonfront ang mga katrabaho. Tinanong niya ang mga nakakagalit na tanong hanggang sa masupil niya ang debate. Binalaan niya ang mga ito na kapag nagtsismisan pa sila, isusumbong niya sa direktor ng TV station ang mga baho nila. Mawawalan sila ng trabaho kaya napilitang tumigil. Nang gabing iyon, kumain si Yeonjin kasama ang police chief. Gusto niyang mahanap agad si Dong Eun pero ginamit ng chief ang dahilan na komplikado ang sitwasyon para tumanggi. Sa totoo lang, gusto lang niyang mas malaking bayad. Lumalabas, nagpadala ang chief ng mga tambay para sundan si Dong Eun. Nang mahalata ni Dong Eun, mabilis niyang pinilit na habulin siya. Sinadya pa niyang tumigil sa intersection para lumabas ang mga ito. Dahil rented ang sasakyan nila, hindi sila pwedeng mai-report sa pulis. Kaya napilitan silang mag-private settlement. Pagkaalis nila, huminga ng malalim si Dong Eun. Kinabahan pa rin siya sa nangyari. Alam ni Hye-nam ang nangyari at agad niyang tiningnan kung may sugat si Dong Eun. Pero naging suspetsoso si Dong Eun. Agad na sinabi ni Hye-nam, nakita kong may sumusunod sa iyo kaya hinabol kita. Pangarap lang ni Hye-nam ang makakain ng masaya kasama ang anak niya. Narealize ni Dong Eun na hindi dapat siya nagduda kaya humingi siya ng tawad. Tutulungan niya si Hye-nam na matupad ang pangarap nito. Pero malinaw na sinabi ni Dong Eun na partners lang sila sa paghihiganti. Pagkatapos, pumunta si Dong Eun sa isang auto repair shop. Nang marinig niya ang tunog ng inihaw na karne, bigla niyang naalala ang paso niya mula sa curling iron noong high school. Sa pagkabigla, natapunan niya ng telepono sa ilalim ng mesa. Pero mas malala pa rin ang epekto ng pinsalang natamo niya noon. Hindi niya alam kung nasaan ang telepono niya. Habang naghahanap, may nahulog siyang gamit sa mesa. Nakita niyang maraming nagmamalasakit sa kanya, na lalo lang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos, nagtungo si Dong Eun sa lugar ng pagkikita kasama si Yeojong. Napansin ni Yeojong na hindi lang takot na takot si Dong Eun, kundi puno pa ng maitim na mantika ang kanyang damit. Kaya nahulaan niyang may nangyari sa kanya. Para patuloy na tanggihan si Yeojong, isinalaysay ni Dong Eun ang kanyang pagiging biktima ng bullying noong high school. Dagdag pa rito, desidido siyang gugulin ang buong buhay niya sa paghihiganti. Kailangan niyang manalo at hindi matalo. Tinanong siya ni Yeojong kung naisip niya bang itigil ang paghihiganti dahil mas mahalaga ang buhay ni Dong Eun kaysa sa mga nang-api sa kanya.
At pagkatapos ng paghihiganti, magiging walang saysay na ang buhay ni Dong Eun. Ang mga salita ni Yeojong ay nagpaisip kay Dong Eun. Siya ay lumaki sa isang masaya at kompletong pamilya. Hindi pa niya nararanasan ang hirap noon. Labis na natakot si Yeojong nang makita ang malalaki at maliliit na paso sa braso ni Dong Eun. Sinabi ni Dong Eun na kung isang braso pa lang ay natatakot na siya, gusto pa ba nitong tulungan siya? Pagkatapos magsalita, lumakad si Dong Eun sa ilalim ng ilaw at dahan-dahang hinubad ang kanyang coat. Nakita ni Yeojong ang magkasalubong na mga peklat sa katawan ni Dong Eun mula sa mga paso. Parehong galit at nasasaktan siya sa tanawing ito. Hindi siya makapaniwala na may ganong kalupit na tao sa mundo. Sinabi ni Dong Eun na nawala na ang lahat ng dignidad niya. Sinabihan niya itong umalis dahil kailangan niyang maghiganti. Pero sa sandaling iyon, sinabi ni Yeojong na pumapayag siya. Siya ang magiging kasama nito. Pagkatapos, dahan-dahang isinuot ang coat nito kay Dong Eun. Sinabi ni Yeojong na sa susunod na may problema siya, tawagan niya ito. Dahil nakaranas din siya ng desperasyon, alam niya kung gaano kasama ang galit. Tinanong din niya kung kanino gustong manalo ni Dong Eun sa go. Agad na sinabi ni Dong Eun na ang asawa ni Yeonjin dahil gusto niyang wala nang matirang tao sa tabi ni Yeonjin. Gusto niyang mawalan ito ng mga kaibigan, magulang, anak, asawa, walang kasama at walang mamahalin. Mukhang nakakatakot si Dong Eun sa paningin. Pero si Yeojong, na palaging mahinahon, ay may itinatagong nakakatakot na sikreto. May masayang pamilya siya. Ang ama ni Yeojong ay isang hospital director. Dahil sa medical ethics, pumayag itong operahan ang isang bilanggo. Pero pagkatapos ng operasyon, ginamit ng bilanggo ang kanyang sariling surgical knife para patayin siya. Hindi ito matanggap ni Yeojong at napuno ng matinding galit. Tanging kapag naglalaro siya ng go kay Dong Eun, siya nakakaramdam ng kapayapaan. Pero ang mas nakakagalit, walang pagsisisi ang bilanggo. Araw-araw pa itong nagpapadala ng liham kay Yeojong. Noong araw na iyon, dinala ng kasamahan ni Yeojong ang liham sa ina nito. Nang mabasa ang laman, napuno ng galit ang ina ni Yeojong. Detalyadong inilarawan ng bilanggo kung paano niya pinatay ang ama ni Yeojong. Ipinagmayabang pa ito. Hindi alam ng ina ni Yeojong na ilang taon nang ginugulo ng bilanggo ang anak niya. Masasabing ang galit ni Yeojong ay kasing lala ng kay Dong Eun. Madalas din niyang gunitain kung paano niya gagantihan ang bilanggo sa kanyang bahay. Nang malaman ng ina ni Yeojong na matagal nang nagpapadala ng liham ang bilanggo, agad siyang pumunta sa bilangguan para makita ito. Noong una, nagkunwari itong nagsisisi. Pero nang malamang nahuli na, tumigil ito sa pagpapanggap. Hayagang sinabi ng bilanggo na ang pamilya ni Yeojong ay mga doktor. Lahat sila ay may sariling noble beliefs, kaya ang pagkamatay ng ama ni Yeojong ay dahil sa sarili nitong desisyon. Nang marinig ito ng ina ni Yeojong, napuno siya ng galit. Sumigaw siya at tinawag itong bastos. Sa panahong ito, hindi inaasahang nakatanggap si Jaejon ng children's toothbrush na sinabihan siyang magpa-DNA test. Hindi niya maintindihan pero ginawa pa rin niya. Nang maglaon, nalaman niyang may anak pala siya, ang anak mismo ni Yeonjin na si Yesol. Labis na nasabik si Jaejon at tumakbo papunta sa paaralan ni Yesol. Naghihintay si Yesol na tumawid pero hindi niya makilala ang kulay ng traffic light kaya lalong naniwala si Jaejon na anak niya ito. Masayang lumapit si Jaejon pero nang marinig ang tuloy-tuloy na busina sa gate ng paaralan bigla siyang nagalit at nagmura. Ang galit na itsura nito ay takot na takot si Yesol. Pagkatapos, naghahanap si Jaejon ng abogado para alamin ang tungkol sa custody. Gusto niyang kunin si Yesol mula kay Yeonjin. Pero sinabi ng abogado na kahit magsampa siya ng kaso, hindi maibibigay sa kanya ang custody dahil ipinanganak si Yesol sa legal na kasal ni Yeonjin at Do-young. Ang ama ni Yesol ay si Do-young pa rin. Kahit may DNA test si Jaejon, hindi siya pagkakatiwalaan ng korte maliban kung magdiborsyo sina Yeonjin at Do-young. Nang marinig ito, agad na pinuntahan ni Jaejon si Yeonjin para pagdudahan ito. Tinanong niya kung bakit ginawa nitong anak ng iba ang kanyang anak. Sinakal pa niya si Yeonjin para sabihin ang totoo. Itinanong niya kung nalaman lang ba nito pagkapanganak o sinadya nitong itago mula simula. Kahit alam nitong buntis ito sa kanya, pinili pa ring ituloy ang peking kasal. Ganun ba siya kasigasig na talikuran siya hanggang dulo? Pagkatapos, hindi na hinintay ni Jaejon ang sagot ni Yeonjin at agad na hinalikan ito. Para mapakalma ang galit ni Jaejon, sinabayan ni Yeonjin ang halik. Hindi malinaw kung sino talaga ang mahal ni Yeonjin sa huli, si Do-young o si Jaejon. Sa panahong ito, naglalaro ng soccer si Do-young kasama si Yesol nang mapansin niyang nagkamali ito ng kulay ng shirt ng kaklase. Pero hindi niya ito pinansin. Sinabi ni Yesol na may extracurricular activity sa susunod na linggo kaya gusto niyang pumunta ito. Bigla ring naalala ni Do-young na sinabi dati ni Yeonjin na hindi nito gusto ang homeroom teacher ni Yesol. Narinig ito ni Yesol at agad na nagtanong kung bakit ayaw ng ina niya sa guro nito.
Dahil magkaklase sila noong high school, imposibleng magalit sila sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Doyoung sa paaralan ni Yesol para sa extracurricular activity. Pero nang lumingon siya, nakita niyang nakatayo mismo si Jaejun sa pintuan ng silid-aralan. Nagtaka si Doyoung kung bakit nandoon ito. Sinabi ni Jaejun na may illegitimate child siya sa klase na ito at saka ito tumingin kay Doyoung ng may kahulugan. Labis na naasiwa si Doyoung sa ugali nito. Para maibsan ang tensyon, walang choice si Jaejun kundi magsinungaling na may kaibigan siyang gustong makita. Sa sandaling iyon, nakita ni Doyoung ang homeroom teacher ni Yesol na pumasok. Nagulat siya nang makita na ito pala si Dong Eun, ang madalas niyang kalaro sa Go. Ayaw niyang mapansin ni Jaejun ang anumang kakaiba, kaya mabilis niyang binago ang usapan tungkol sa relasyon ni na Jaejun at Yeonjin. Pagkatapos ng activity, iniuwi ni Doyoung si Yesol. Hinahangusan ito ni Jaejun na ikinairita ni Doyoung. Patuloy na nanggugulo si Jaejun na nagsasabing hindi kamukha ni Doyoung si Yesol at naghahamon pa ng ilang salita, kaya galit na umalis si Doyoung. Bago umalis, hindi nakalimutang tanungin ni Jaejun kung nakita na ni Doyoung si Myung-oh. Pero sinabi ni Doyoung na hindi na niya kailangan pang hanapin ito dahil malilinaw na niya ang lahat ngayon. Nakuha pala ni Doyoung ang isang anonymous letter dati. May litrato sa loob nito na magkasama sila ni Dong Eun. Akala niyang galing ito kay Myung-oh pero hindi niya ito makontak kaya napilitan siyang kausapin si Jaejun para maglinaw. Napansin ni Doyoung na pareho ang brand ng sigarilyo ni na Jaejun at Yeonjin. Parehong-pareho pa ang galaw at itsura nila kapag gumagamit nito, kaya nagduda siya kay Yeonjin. Pag-uwi, pumunta si Doyoung sa study room at nakita ang high school photo ni na Yeonjin. Lalo itong nagpalala sa kanyang hinala. Nang umuwi si Yeonjin, agad siyang tinanong ni Doyoung tungkol sa madalas nitong pagkikita kina Jaejun at Myung-oh. Pero itinanggi ito ni Yeonjin at sinabing madalas lang siyang magsuot ng damit sa store ni Jaejun pero matagal na nitong hindi nakakausap si Myung-oh. Sinabi rin nitong kakaiba ang mga ginagawa ni Myung-oh. Sinadya pa nitong itanong kung may bantabang natanggap si Doyoung mula rito. Nang marinig ito, agad na may napansin si Doyoung. Sinabi niyang pareho sina Yeonjin at kaibigan nito. Kapag tinanong niya tungkol kay Myung-oh, laging may tanong kung may bantaba o wala. Nag-alala si Yeonjin nang makita ang kakaibang pag-uugali ni Doyoung. Agad siyang tumakbo sa kotse para tingnan ang driving route nito at nalaman nitong nakipagkita ito kay Jaejun. Takot na takot si Yeonjin. Maya-maya, habang pinapaliguan ni Yeonjin si Yesol, natanggap niya ang isa pang nakakagulat na balita. Hindi lang si Doyoung ang sumama sa mga aktibidad ni Yesol sa eskwela ngayong araw, kasama rin si Jaejun. Nag-alala si Yeonjin kung hanggang kailan niya maitatago ang kanyang sekreto. Pagkatapos ng parent-teacher meeting, agad na binalaan ni Jaejun si Dong Eun na huwag galawin ang anak ni Yeonjin kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Binalaan din siya pabalik ni Dong Eun na kung gusto niyang makuha ang custody sa anak ni Yeonjin, kailangan niyang tumayo sa kanyang panig dahil siya ang kanyang partner. Bilang kapalit ng kondisyon, ipinakita ni Dong Eun kay Jaejun ang larawang iginuhit ni Yesol. Labis na nahiya si Jaejun nang makita na namanan ng kanyang anak ang kanyang color blindness. Pag-alis, dumiretso si Dong Eun sa banyo. Paulit-ulit niyang kinukuskos ang mga marka sa kanyang braso dahil naalala niya ang masakit na nakaraan. Hanggang ngayon, alam lang nila na si Yeonjin ang mastermind sa pang-aabuso kay Dong Eun. Pero hindi nila alam na si Jaejun ay isa rin sa mga nangbuli sa kanya. Kaya kasama rin si Jaejun sa listahan ng paghihiganti ni Dong Eun. Para mas maging maayos ang plano ng paghihiganti, pumunta si Dong Eun kay Sarah. May daladalang bag na puno ng dolyares si Sarah at ibinato ito sa harap ni Dong Eun. Akala ni Sarah, mapapawi nito ang lahat ng kasalanang nagawa niya. Pero walang balak si Dong Eun na patawarin siya. Mahinahong sinabi ni Dong Eun kay Sarah na pag namatay siya, siguradong pupunta siya sa langit dahil habang buhay si Sarah, ang mundong ito ay impyerno. Narinig iyon ni Sarah at bigla siyang umupo. Hinawakan si Dong Eun at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Binalaan siya ni Dong Eun na bitawan siya kung hindi ay ilalantad ang paggamit niya ng droga. Galit na galit si Sarah pero wala siyang magawa kundi bitawan siya at hayaan siyang umalis. Ang totoo, ang perang kinuha ni Dong Eun kay Sarah ay para mapadala sa ibang bansa ang anak ni Hye-nam. Sa ganitong paraan, makakapaghiganti si Hye-nam nang walang iniisip. Pumunta si Dong Eun kay Hye-nam at sinabing paiigtingin na niya ang plano. Sisimulan ni Dong Eun ang plano sa araw ng pag-alis ng anak ni Hye-nam. Pinatahan ni Dong Eun si Hye-nam na kahit magdudulot ito ng sakit ng paghihiwalay nila ng anak niya, tiyak na ligtas siya. Bukod pa riyan, malalayo rin siya sa mapang-abusong ama. At sa plano ni Hye-nam ng paghihiganti, doon lang mapoprotektahan ang orihinal na pangarap ng kanyang anak. Sana ay pag-isipan niya ang mungkahing ito. Sa kabilang banda, matapos makita ni Doyoung si Dong Eun sa parent-teacher meeting,
Agad niyang nahulaan na hindi nagkataon ang pagkakakilala nila. Para malaman ang tunay na pakay ni Dong Eun sa kanya, pinuntahan niya ang matalik na kaibigan ni Yeonjin noong high school, si Hyejong. Hindi alam ni Do-young na matagal nang nasa ilalim ng impluensya ni Dong Eun si Hyejong dahil sa kanyang kahinaan. Matagal nang nasa panig ni Dong Eun si Hyejong. Tinanong ni Do-young si Hyejong tungkol sa relasyon ni Yeonjin at Dong Eun. Sinabi ni Hyejong na hindi lang sila magkaklase noong high school, matagal ding inapi ni Yeonjin si Dong Eun. Nagduda si Do-young at tinanong kung school violence ba iyon. Agad itong kinumpirma ni Hyejong. Sinabi rin niya kay Do-young ang mga ginawa ni Yeonjin kay Dong Eun noong high school. Hindi makapaniwalang marami palang itinago sa kanya si Yeonjin, pero hindi buong kwento ang sinabi ni Hyejong. Sa halip, misteryosong sinabi niyang ito ay isang very sensational story. Sinabihan niya si Do-young na si Yeonjin na lang ang tanungin niya. Biglang naalala ni Do-young ang sinabi sa kanya ni Dong Eun na nagsusugal siya sa kanyang buhay at kailangan niyang manalo. Sa puntong ito, naunawaan na rin ni Do-young ang plano ni Dong Eun na maghiganti kay Yeonjin. Hindi niya alam kung paano haharapin si Yeonjin, kaya nagpunta siya sa parke at nakita niyang naglalaro ng chess si Yeojong kasama ang ilang matatanda. Para makaiwas sa mga matanda, hiniling ni Yeojong kay Do-young na humanap ng dahilan para matulungan siya. Naglaro sila ng chess, pero labis ang pag-aalala ni Do-young kaya patuloy siyang tumitingin sa kanyang telepono. Tinanong ni Do-young si Yeojong kung malapit lang siya nakatira. Sinabi ni Yeojong na kakalipat lang niya sa lugar na iyon. Ang dahilan daw ng paglipat niya ay para maghiganti para sa kaibigan niya. Natawa si Do-young sa sagot na iyon. Sinabi niyang hindi madali ang paghihiganti sa Korea, lalo na't bawal ang baril. Sumagot si Yeojong na kung walang baril, may kutsilyo naman. Ang baril ay gamit sa malayo, pero ang kutsilyo ay kailangan mong lumapit. Kailangan mong makita ang sarili mong mata sa mata ng kaaway bago ka kumilos. Pag-uwi, tinanong ni Do-young si Yeonjin kung kilala niya si Dong Eun. Mula sa tono at ekspresyon ni Do-young, nahulaan ni Yeonjin na may alam na siya. Sinabi ni Yeonjin kay Do-young na 10 taon na silang kasal at may magandang anak na sila. Sinabi ni Yeonjin na hindi niya pababayaan ang pamilya nila dahil lang sa sasabihin ng iba. Wala raw taong hindi nagkakamali. Kaya sa pagpili, dapat piliin niya ang isang katulad niya, isang outstanding na tao. Tungkol sa mga bagay na hindi dapat malaman, huwag na raw niyang subukang alamin. Sa ganitong paraan, hindi masasaktan sila ni Yesol. Kahit sinabi ni Yeonjin na hindi niya pababayaan si Dong Eun, nakuha niya sa police chief ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kahit maayos ang background ni Dong Eun, natuklasan ni Yeonjin na may isang napakagahaman nitong ina at kasalukuyang naghihirap ito. Dahil dito, naniwala si Yeonjin na ang ina ang magiging susi para matalo si Dong Eun. Nakuha rin niya mula sa police chief ang address ni Dong Eun. Gulat na gulat siya nang malaman na kabilang kalye lang pala nila nakatira si Dong Eun. Dahil sa lokasyong ito, lahat ng kanyang galaw ay posibleng nakikita ni Dong Eun. Dahil dito, labis siyang nabahala kaya agad siyang naghahanap ng locksmith para buksan ang pinto ni Dong Eun. Pagpasok pa lang niya sa bahay, natakot si Yeonjin sa nakita niya. Punong-puno ang mga pader ng litrato ng mga nangbuli sa kanya. Habang tinitingnan ang mga ito, minura niya ang lahat. Naisip ni Yeonjin na sana noong una pa lang hindi niya inapi si Dong Eun. Dapat pinatay na niya ito. Sa parehong oras, hinanap rin ni Do-young si Dong Eun. Kahit alam niyang biktima si Dong Eun, 10 taon na rin siyang kasama ni Yeonjin, kaya nais pa rin niyang bigyan ito ng pagkakataong ayusin ang lahat. Sinabi ni Dong Eun kay Do-young ang lahat, na sinadya niyang lapitan siya, at pati ang mga larawan nilang magkasama ay sinadya niyang ipadala. Pagkarinig nito, nahulaan ni Do-young na kung naghihiganti si Dong Eun kay Yeonjin, malamang malapit lang ito sa kanilang bahay. Kaya habang nakatingin si Yeonjin sa mga litrato, pumunta rin si Do-young sa bahay ni Dong Eun. Nang magkita ang mag-asawa, hindi na maitago pa ang lahat ng sekreto ni Yeonjin. Nakita ni Do-young ang sira ng kandado at pumasok nang hindi pa nakakatanggal ng sapatos. Nawala kaagad ang nararamdaman niya para kay Yeonjin. Para siyang hindi nakikilala ang babaeng nasa harap niya. Sinabi ni Yeonjin kay Do-young na kahit sino, pwede pumunta rito, huwag lang siya. Tinanong niya kung hindi na siya mahal ni Do-young. Ang lahat ng ito ay narinig ni Dong Eun sa kabilang kwarto. Tinanong ni Do-young si Yeonjin kung may pinatay ba siya o pinahirapan. Mariin itong itinanggi ni Yeonjin. Sinabi pa niyang siya ang biktima. Dagdag pa niya, hindi lang sila magkasundo ni Dong Eun pero hindi niya ito inapi. Pag-alis ni Yeonjin, tinitigan ni Dong Eun ang mga litrato sa pader. Bigla niyang nakita ang larawan ni na Jaejoon at Yesol na magkasama. Mula rito, naalala ni Do-young ang nakaraan at ang kakaibang asal ni Jaejoon. Mukhang may naunawaan siya. Sa oras na iyon, sinabi ng sekretary kay Do-young
na may mga mensahe si Myung-oh bago ito nawala. Nakatago ang lahat sa isang USB. Pinatugtog ni Do-young ang recording habang nagmamaneho. Nang malaman ni Do-young na nagtaksil sa kanya si Yeonjin, galit na galit siyang umuwi. Tiningnan niya ang mga mamahaling damit na nakabalot sa asul na mga bag, maayos na nakaayos sa dressing room. Lalo itong nagpagalit sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinabukasan, pumunta si Do-young sa tindahan ni Jae-jun. Gusto niyang patunayan ang kanyang hinala. Pumasok siya sa fitting room. Ang bag sa loob ay eksaktong kapareho ng bag sa kanilang bahay. Hindi lang sofa ang nasa kwarto. Mayroon ding iba't ibang klase ng red wine. Biglang naalala ni Do-young ang sinabi sa kanya ni Yeonjin. Sa wakas, naunawaan niya na hindi lang nagtaksil si Yeonjin. Si Yesol ay anak din ni Jae-jun. Ngayon lang na-realize ni Do-young na siya pala ay dinaya ng 10 taon. Sa kabilang banda, nang malaman ni Myung-oh na pinatay ni Yeonjin si So-hee, nais niyang gamitin ito para blackmailin si Yeonjin. Kaya tinawagan ni Myung-oh ang ilang miyembro ng bullying group kasama si Dong-eun para ipaalam ito. Alam na alam ni Dong-eun na magtataksil si Myung-oh kaya hindi siya natakot. Palaging naniniwala si Myung-oh na inosente siya sa kaso ni So-hee. Pero sinabi ni Dong-eun na imposibleng wala siyang kasalanan. Kahit mamatay siya, magandang bagay pa rin iyon para sa kanya. Binigyan ni Dong-eun ng good luck si Myung-oh. Doon lang na-realize ni Myung-oh na ang pagkamatay ni So-hee ay hindi banta sa mga nangbuli. Ang mahalaga, kailangang aminin mismo ito ni Yeonjin. Kaya agad na nag-set si Myung-oh ng private meeting kay Yeonjin. Pagkatapos nilang magkita, tuluyan nang nawala si Myung-oh ng walang bakas. Pagkatapos, nagpunta si Hye-jong sa police station para i-report ang pagkawala ni Myung-oh ayon sa hiling ni Dong-eun. Ang unang nag-alala ay si Sarah dahil malalaman agad ng pulisya ang tungkol sa paggamit niya ng droga. Natakot din si Yeonjin. Nag-set siya ng meeting kasama ang mga nangbuli sa kanya. Nalaman niya mula sa kanila na bago mawala si Myung-oh, isa-isa niya silang tinawagan. Bukod pa riyan, nabanggit ni Myung-oh ang pagkamatay ni So-hee. Nagduda ang iba kay Yeonjin. Tinanong nila kung totoong pinatay niya si So-hee. Naalala ni Yeonjin ang pangyayari sa rooftop noong high school. Pagkasunog sa damit ni So-hee, humingi ito ng tulong kay Yeonjin. Ngunit sa halip na tulungan, marahang itinulak lang ni Yeonjin si So-hee at nahulog ito mula sa rooftop. Tumawa si Yeonjin ng parang baliw habang inaalala ang nakaraan. Sinabihan pa niya ang mga kaibigan niyang mga sira-ulo. Agad na pumunta ang pulisya kay Jae-jun para mag-imbestiga. Sinabi ni Jae-jun na hindi rin niya alam ang tungkol sa pagkamatay ni Myung-oh. Pero bago ito mawala, may taong palaging hinahanap siya. Tinanong ng pulis kung sino ang naghahanap kay Myung-oh. Agad na sinabi ni Jae-jun na si CEO Do-young ng Jong Construction Group. Binigyan pa raw siya ng business card ni Do-young, pero noong panahong iyon, ang mga mata nito ay mukhang napakahinala. Sa parehong oras, pumunta rin si Dong-eun kay Yeonjin. Ipinakita niya ang ebidensya ng pang-aabuso ni Yeonjin sa kanya noong high school. Ang orihinal na intensyon ni Dong-eun ay bigyan ng pagkakataon si Yeonjin na humingi ng tawad. Sinabi ni Dong-eun na narito siya ngayon para sa huling pagkakataon. At ang pagkakataong ito ay dahil sa kabaitan ni Do-young nang pumunta siya sa bahay ni Dong-eun. Pinayuhan din ni Do-young si Yeonjin na magpunta sa police station para umamin o humingi ng kapatawaran sa biktima. Sa ganitong paraan, titigil na si Dong-eun sa paghihiganti. Pero ayon kay Yeonjin, kung pupunta siya sa istasyon ng pulis, magiging headline ito ng balita at sisirain ang buhay niya. Hindi kailanman naramdaman ni Yeonjin na may ginawa siyang mali. Naniniwala siyang ang kapalaran ni Dong-eun ay itinakda nang mulat sa pool na mabuhay sa paghihirap at walang kinalaman siya roon. Sinabi pa niyang ang pagiging guro ni Dong-eun ngayon ay dahil sa ginawa niya sa kanya noong high school. Labis ang kayabangan ni Yeonjin at hindi niya nakikita ang kanyang pagkakamali. Sa puntong ito, wala nang guilt si Dong-eun. Sinabi niya sa pulis na matagal na niyang ibinigay ang ebidensya ng pagpatay ni Yeonjin kay So-hee. Ito ay ang name tag na kinuha ni So-hee mula sa damit ni Yeonjin bago ito namatay ng hindi inaasahan. Nang malaman ito ng ina ni Yeonjin, ginamit niya ang koneksyon para makuha ang name tag na iyon. Kaya ngayon, wala nang ebidensya si Dong-eun na pinatay ni Yeonjin si So-hee. Ang peking name tag ay para lang maakit si Son Myung-oh na kumilos. Ang totoong ebidensya ay kailangang kunin mismo ng pulis. Hindi pa pala nasisira ng ina ni Yeonjin ang name tag at itinatago pa rin niya. Hindi alam kung ano ang balak niya. Sa ibang lugar, ibinigay ni Dong-eun ang resulta ng investigasyon kay So-hee sa nurse dahil ayaw paniwalaan ng ina nito na kusang umalis sa mundo ang anak niya. Patuloy itong humihingi ng tulong sa ospital. Nagkataong nakita niya si Dong-eun kaya ibinigay niya ang investigation report. Ayon kay Yeojong, buntis si So-hee noong mga panahong iyon. Sinabi ito ni Dong-eun sa nurse. Pinangakuan niya ang ina ni So-hee na ipaghihiganti niya ito.
Kaya hanggang ngayon, patuloy siya sa kanyang paghihiganti. Mula nang mabisto ang bahay ni Dong Eun ni Yeonjin, pansamantalang nanatili siya sa bahay ni Yojong. Nang bumalik siya sa kanyang kwarto, sinimulan niyang itago ang mga litrato. Pero nang matapos siya at aalis na, bigla niyang napansing nawawala ang isang larawan. Agad niyang binaligtad ang lahat ng litrato sa sahig at masusing hinanap. Doon lang niya naalala na ang nawawala ay larawan ng asawa ni Hye-nam. Agad niyang tinawagan si Hye-nam at sinabing bantayan si Yeonjin. Gaya ng inaasahan ni Dong Eun, ang nawawalang litrato ay nasa kamay ni Yeonjin. Tumayo siya sa labas ng kotse at sinabihan si Hye-nam na tumigil sa pagpapanggap. Pinilit niya itong lumabas. Ginamit ni Yeonjin ang anak ni Hye-nam para utusan siyang tulungan siya laban kay Dong Eun. Kapag nagtagumpay, hindi lang niya papatayin ang asawa nito. Bibigyan pa niya ito ng malaking halaga ng pera. Kaya nagkunwaring pumayag si Hye-nam, pero sa totoo lang, nasa panig pa rin niya si Dong Eun. Sinabi ni Hye-nam kay Dong Eun na simula ngayon, siya na ang tauhan ni Yeonjin. Hiniling niyang alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos mag-isip, nagpasya si Dong Eun na pansamantalang manatili ang anak ni Hye-nam sa bahay ng guro. Sinabihan niya itong huwag makipag-ugnayan sa kahit sino sa panahong ito. Aayusin niya ang mga papeles para makapag-aral ito sa ibang bansa. Samantala, pumunta rin si Yeonjin sa ina ni Dong Eun. Sinabi niya rito na guro na ngayon ang anak nito sa isang city elementary school at may sweldo bilang civil servant. Kung mapaparesign niya si Dong Eun, ang malaking bag ng pera ay mapapasa kanya. At dahil dito, muling masasaktan si Dong Eun ng sarili niyang ina. Habang nagtuturo si Dong Eun, pumunta ang ina niya sa eskwelahan at nagkagulo, naakit ang atensyon ng lahat. Tinanong niya kung nasaan ang anak niya. Nang makita siya ni Dong Eun, puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa gabi, pumunta ang ina sa kwarto ni Dong Eun para manggulo. Akala ni Dong Eun, ginawa ito ni Yeonjin para maghiganti sa kanya. Sinabi ni Dong Eun kay Yojong na mag-set ng meeting kay Yeonjin sa plastic surgery clinic nito. Pagkakatagpo, sinabi ni Yojong na kaibigan si Dong Eun ng Go Club ni Do-young. Madalas silang maglaro ng Go. Hindi inasahan ni Yeonjin na napalapit na pala si Do-young kay Dong Eun. Nagpatuloy si Yojong sa pagsasabi ng mga bagay na nagpainit sa ulo ni Yeonjin. Sinabi pa niyang para malaman ang pagkakamali ni Yeonjin kay Dong Eun noong high school, binigyan siya ni Do-young ng limited edition na Hermes handbag. Pero dahil sa pagkakaibigan nila, hindi niya ito magawa. Gayunpaman, matagal na pala niyang sinabi kay Do-young ang lahat. Umuwi si Yeonjin at ininteroga si Do-young. Bakit si Yojong lang ang kinausap niya sa lahat ng kaibigan niya? Tinanong siya pabalik ni Do-young. Sino pa ba ang dapat niyang tanungin? Si Sarah ay gumagamit ng droga, si Jae-jun ay tuso, at mapagsamantala, si Myung-oh ay nawawala, at ang ina nito ay gumagastos ng malaki sa mangkukulam. Sino na lang ang matitira? Tinanong siya ni Yeonjin kung talagang kakampi na siya kay Dong Eun. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Do-young ang galit. Sinabi niya kay Yeonjin na palagi siyang nasa panig ni So-hee. Kung patuloy siyang magkakamali sa kanya at sa kanilang anak, wala nang dapat pang pag-usapan. Hintayin na lang niya ang kahihinatnan. Pero walang pagsisisi si Yeonjin. Bumalik si Do-young sa kumpanya at tiningnan ang larawan niya kasama si Dong Eun. Gusto niyang malaman kung nasaan si Myung-oh, kaya nag-set siya ng meeting kay Dong Eun sa isang restaurant sa Seoul. Nang magtanggal ng coat si Dong Eun, nagulat si Do-young nang makita ang maraming paso sa kanyang mga braso. May mga customer na nakatitig sa kanya ng kakaiba pero sanay na si Dong Eun. Tiningnan ni Do-young ang mga peklat sa katawan ni Dong Eun. Hindi siya makapaniwalang may ganito palang kalupitang tao sa mundo. Marami sana siyang gustong itanong, pero ang eksenang iyon ang nagpaliwanag sa kanya kung bakit ganito katatag ang determinasyon ni Dong Eun sa paghihiganti. Sinabi ni Dong Eun na umaasa siyang magdiborsyo si Do-young kay Yeonjin dahil ang kanyang paghihiganti ay gawing walang-wala si Yeonjin. Tinanong ni Do-young kung bakit. Sumagot si Dong Eun na para siyang karangalan ni Yeonjin. Umaasa siyang maging kahihiyan na lang siya nito. Sinabi ni Do-young na hindi pa siya magdiborsyo kay Yeonjin sa ngayon. Hindi niya masabi kung bakit. Para maibalik ang pagmamahal ni Do-young, nagpa-plastic surgery si Yeonjin sa ospital ni Yojong. Kaya nahulog siya sa bitag nito. Pagkatapos siyang turukan ng anesthesia ni Yojong, nawalan siya ng malay. Tinanong siya nito kung ano ang ginawa niya kay Myung-oh. Nagulantang si Yeonjin nang marinig iyon. Naging huling nakakita kay Myung-oh bago ito mawala. Sinabi ni Myung-oh na alam niyang si Yeonjin ang pumatay kay So-hee at nasa bulsa niya ang ebidensya. Agad na kinuha ni Yeonjin ang ebidensya sa bulsa ni Myung-oh pero kondom lang ang laman. Lalo siyang napatunayang siya ang pumatay kay So-hee. Hiniling ni Myung-oh na bigyan siya ng 1 bilyong won para takpan ito o bayaran sa ibang paraan. Nagmayabang pa si Myung-oh at nang insulto kay Yeonjin, hindi alam na malapit na siyang mamatay.
Sa galit, kinuha ni Yeonjin ang bote ng alak sa mesa at hinampas sa ulo ni Myung-oh. Nang makitang buhay pa ito, patuloy niyang hinampas ng bote hanggang mawalan ng malay. Saka lang siya tumigil. Agad na sinira ni Yeonjin ang lahat ng ebidensya. Pinadispose kay Jae-jun ang katawan ni Myung-oh. Sinabi nitong may gasgas siya sa binti mula kay Myung-oh. Baka may natirang ebidensya sa kuko nito. Winasak ni Jae-jun ang lahat ng ebidensya laban kay Yeonjin pero may iba siyang balak. Gusto niyang gamitin ito para pangikil kaya hindi niya winasak ang katawan kundi itinago sa isang punerarya. Nagising si Yeonjin sa panaginip. Agad niyang pinaimbestigahan ang surveillance ng ospital, takot na ma-record ang nangyari. Nagmadali siyang umuwi at tiningnan ang katawan kung may dugo pa. Natatakot pa rin siya sa nangyari kay Myung-oh. Kinabukasan, nagpakumbaba siya para makipagbati kay Do-young pero nanatiling malamig ito. Hindi maintindihan ni Yeonjin kung bakit naglalaro ng chess si Do-young kay Dong-eun. Sinabi ni Do-young na curious siya kay Dong-eun nang una silang magkita. Nang mawala ito sandali, simula noon, inasam niya ang pagbabalik nito. Nang magkita ulit sila, gustong-gusto niyang makalaro ito pero nawalan siya ng kontrol. Iyon ang nagpalito sa kanya. Sinabi ni Yeonjin na nasa isip lang ni Do-young ang pagtataksil. Sinabi ni Do-young na ito rin ang dahilan kung bakit niya tinanong si Yeonjin tungkol kay Jae-jun. Ngayon, naintindihan na ni Yeonjin kung bakit galit na galit si Do-young. Isang araw, naalala ni Hye-jong na may iPad si Myung-oh. Nakasync ang mga mensahe sa phone nito. Narinig niya sa recording ang ebidensya na si Yeonjin ang pumatay kay Myung-oh. Ipinadala niya ito kay Jae-jun. Naalala ni Jae-jun ang surveillance camera sa store pero nawala ang archive file ng araw ng pagkawala ni Myung-oh. Tiyak na si Yeonjin ang may kinalaman. Kung ganito, makukuha niya ang custody kay Yesol. Tinanong niya si Hye-jong kung gusto nitong pakasalan siya para alagaan nila si Yesol. Agad na pumayag si Hye-jong na gustong makapangasawa ng mayaman. Abala rin si Yeonjin. Pumunta siya sa bahay ni Hyun-nam. Nalaman niyang may tumutulong kay Dong-eun, isang doktor. Pagkatapos, inutusan niya si Hyun-nam na patuloy na bantayan ang mga nangbuli at i-report sa kanya. Bilang parusa, hindi binigyan ni Yeonjin ng pera ang asawa ni Hyun-nam, kaya mas maaga itong umuwi. Muling sinaktan niya si Hyun-nam. Nang mawala ang anak nila, mas lumala ang pagbugbog. Pero bilang ina, kahit gaano kasakit, hindi niya inilabas kung nasaan ang anak. Nasa Amerika na ito, ligtas na sa mapang-abusong ama. Habang sinusundan ni Hyun-nam si Yeonjin, napansin niyang madalas itong pumunta sa isang kahina-hinalang punerarya. Para malaman ang layunin nito, pumunta rin sila doon. Napansin ni Hyun-nam na matagal nang abandonado ang lugar pero mataas ang kuryenteng nagagamit. Sinabi rin ni Dong-eun kay Yeojong ang kanyang hinala. Hinala nilang nandoon ang katawan ni Myung-oh. Kinabukasan, pumunta sila sa punerarya at doon nga nila nakita ang bangkay. Pero hindi nila ito inireport sa pulisya. Para sa kaligtasan, binili ni Yeojong ang punerarya at naging tauhan na rin ang mga guard. Sinabi ni Dong-eun na kahit nakita na nila ang katawan, wala pa ring sapat na ebidensya para patunayang si Yeonjin ang pumatay. Nang magpa-plastic surgery si Yeonjin, kinuha ni Yeojong ang DNA sample sa sugat nito habang naka-anesthesia pa. Kapag kapareho ito ng tissue sa kuko ni Myung-oh, malalaman kung sino ang pumatay. Sa ibang lugar, ang gym teacher ng paaralan ay gumagawa ng mahalay na bagay sa mga estudyante sa ilalim ng pagkuha ng litrato. Nang malaman ito ni Dong-eun, pinaalis niya ang mga bata para maparusahan ang manyak. Nakuha niya ang ebidensya ng mga litrato at ipinadala lahat kay Jae-jun. Galit na galit si Jae-jun nang makita si Yesol sa mga litrato. Agad siyang pumunta sa paaralan, inalis ang ebidensya sa kamera at binugbog ang manyak. Nakita ito ni Yesol na takot at sinabi kay Do-young, sa presinto, ayaw makipag-areglo ni Jae-jun. Gusto niyang makulong ang manyak. Ipinakita ng abogado ni Do-young ang settlement agreement para ayusin ito. Tinanong ni Do-young kung anong karapatan mayroon si Jae-jun. Sinabi ni Jae-jun na siya ang tunay na ama ni Yesol. Pero sinabi ni Do-young na mas bastos pa si Jae-jun kaysa inakala niya. Tinanong niya kung wala itong hiya at nag-away sila. Hindi nakalamang si Jae-jun. Nabali ang ilong niya. Para protektahan si Yesol, dinala muna siya ni Do-young sa bahay ng lola. Nang malaman ito ni Yeonjin, galit na galit siya. Hiniling niyang bigyan siya ng paliwanag ni Do-young. Galit na galit si Do-young sa nararamdaman ni Yeonjin. Sinabi niyang nagpanggap si Jae-jun na ama ni Yesol sa paaralan, kaya siya nagalit. Tinanong niya kung naguguluhan ba talaga si Yeonjin. Alam na niya ang lahat. Dito, nawalan na ng pasensya si Do-young. Sinabi niyang iniisip lang ni Yeonjin ang sarili niya, hindi ang nararamdaman ni Yesol. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ito kung alam niya na si Jae-jun ang tunay na ama. Pero nagdadahilan pa rin si Yeonjin na sinubukan niyang panatilihin ang kasal. Dahil gustong ilantad ni Do-young ang nakaraan niya, kaya niya ginawa iyon.
Sinabi ni Doyang na anak niya si Yesol at kahit magdiborsyo sila, hindi iyon magbabago. Sa panahong ito, naglalaro rin ng mga trick ang ina ni Dong Eun. Una, hinanap niya si Yeojong at gustong makipagkita bilang biyenan. Pero alam ni Yeojong ang layunin niya at hindi siya pinansin. Kinontak din ng ina ni Dong Eun ang mga magulang sa paaralan at humingi ng regalo gamit ang pangalan ng anak niya. Ang mga naloko ay agad na pumunta kay Dong Eun at hinilingang ibalik ang mga regalo. Napilitang hanapin ni Dong Eun ang mga luxury goods sa basurahan. Habang malakas ang ulan, galit na pumunta si Dong Eun sa ina. Tinanong niya ito, "Bakit mo sinira ulit ang buhay ko? Bakit mo ako muling pinagkanulo? Bakit mo ako muling pinabayaan?" Pagkatapos, kumuha siya ng gunting at pinutol-putol ang mga mahalagang bagay ng ina. Sa galit, sinaktan siya ng ina na nagresulta sa sugat sa mukha ni Dong Eun. Patuloy na dumadaloy ang dugo. Hindi siya makapaniwalang ganun kalupit ang ina sa kanya. Lalo lang itong nagpatibay sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan, pumunta si Dong Eun kay Sarah. Gamit ang koneksyon, nabili niya ang mga drogang gusto ni Sarah. Nang makita ito, hindi nakatiis si Sarah. Nagpadala rin si Dong Eun ng mensahe sa lahat sa simbahan. Magkakaroon daw ng espesyal na palabas. Pumunta ang lahat sa lugar. Nagsimulang mag-hallucinate si Sarah pagkatapos gumamit ng droga at gumawa ng mahalay na mga kilos. Nang makita ng lahat ang tunay na mukha ng sikat na artista, agad silang kumuha ng litrato bilang ebidensya. Pagkatanggap ni Yeonjin ng abiso mula kay Hyunnam, pumunta rin siya sa simbahan. Alam ni Yeonjin na plano ito ni Dong Eun, pero sinabi niya kay Dong Eun na nahuli lang si Sarah dahil first time nito. Madali lang itong makakalabas. Akala ni Yeonjin hindi kayang talunin ni Dong Eun ang grupo nila. Pero hindi niya alam na nag-post na ang kaibigan ni Dong Eun ng ebidensya ng pananakit ng isang weather reporter sa mga kaibigan nito sa social media. Agad na naging mainit na usapin online ang tungkol sa droga at pambubuli sa paaralan. Sinabi ni Dong Eun kay Yeonjin na kahit makalabas agad si Sarah, may 2 beses naman itong pumatay. Hindi isa, kundi 2. Tinanong ni Yeonjin kung may ebidensya si Dong Eun. Sagot nito, kumpleto siya sa patunay. Mabilis na naging usap-usapan ang video ni Sarah na gumagawa ng kabastusan at ng weather reporter na nambubuli. Sa kanyang libreng oras, nag-post din si Hyunnam ng komentong nagsasabing si Yeonjin ang weather reporter. Pagkatapos basahin ang napakaraming negatibong komento, tumakas si Yeonjin. Para maiwasang bumagsak ang stocks ng kumpanya, pumunta si Doyong para kausapin siya. Sana raw malampasan nila ito ng magkasama. Kinuha ng abogado ang ebidensya ng pambubuli ni Yeonjin noong estudyante pa sila na nakapost online at tinanong kung siya nga ito. Matigas pa ring itinanggi ni Yeonjin. Akala niya wala nang patunay na makakapag-link sa kanya kaya hindi na niya kailangang sumagot. Labis na nadismaya si Doyong nang makita na walang pagsisisi si Yeonjin. Sa parehong panahon, magkasama sina Jaejun at Hyejong. Masayang nag-uusap ang dalawa nang biglang ilabas ni Hyejong ang recording ng pagpatay ni Yeonjin kay Myung-oh. Doon lang naalala ni Jaejun na nawala rin ang mamahaling bote ng wine sa dressing room niya noong araw na iyon. Na-realize niyang ebidensya rin pala ito ng pagpatay ni Yeonjin. Sinabi rin ni Hyunam kay Yeonjin ang relasyon ni Hyejong at Jaejun. Gustong i-verify ni Yeonjin kung totoo ito kaya pumunta siya sa bahay ni Jaejun at nakita si Hyejong. Sinabi nitong sila na ni Jaejun. Kahapon lang nagsimula. Biniyayaan ni Yeonjin si Hyejong. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit dinala siya ni Hyejong sa plastic surgery hospital ni Yeojong, na anak pala ng direktor ng Seoul Hospital. Tinanong niya kung kailan sumapi si Hyejong kay Dong Eun, pero ngayong may proteksyon na siya kay Jaejun, mas confident siyang sumagot. Hindi na siya nagpaapi kay Yeonjin. Pumunta si Hyejong sa presinto para bisitahin si Sarah, pero ang totoo, para paghiwalayin sila ni Yeonjin. Sinabi niyang naitago ang pambubuli ni Yeonjin dahil lang sa balita tungkol sa paggamit ni Sarah ng droga. At ngayon, may lumabas na artikulo tungkol sa tax evasion ni Sarah sa isang art exhibition. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Sarah. Pagkalabas ng presinto, tinanong niya ang ina tungkol sa tunay niyang ama dahil may video evidence ng pambubuli ni Yeonjin. Dahil lang sa parehong suot ni Sohee noong high school, pinaghubad siya ni Yeonjin sa spa. Na-record ito ni Sarah. Pero hindi pa rin sumuko si Yeonjin. Hindi lang pinaghubad, sinaktan pa niya ng ilang beses si Sohee. Mahina ito at hindi nakalaban. Nagulat si Doyong sa mga komentong kumakalat sa internet. Hindi niya inasahang ganoon pala ang asawa niya. Pumunta si Dong Eun kay Dong E para magtanong tungkol kay Yeonjin. Binigyan ni Dong E si Doyong ng address ng ina ni Sohee. Sinabihan siyang siya mismo ang mag-imbestiga. Tinanong ni Dong Eun si Dong E kung gusto nitong pahirapan si Yeonjin. Ang pinakamabilis na paraan ay sa pamamagitan ni Yesol. Pero sinabi ni Dong E na kung gagawin niya iyon, masasaktan din siya.
Tinanong ni Dong Eun kung masaya na siya pagkatapos maghiganti. Sagot ni Dong E, sana sapat na ang kaligayahang maramdaman niya bago mamatay. Sa wakas, nalaman ni Do-young kung nasaan ang bangkay ni So-hee sa isang ospital sa Seoul. Ang may-ari nito ay si Yo-jong, ang kalaro niya ng chess. Sa kabilang banda, binuksan ni Dong Eun ang isang drawer sa bahay at nakita ang napakaraming surgical instruments kasama ang mga liham mula sa bilangguan. Mula rito, nalaman niyang nabubuhay sa sakit araw-araw si Yo-jong. Parehong-pareho pala ang iniisip nila. Gusto rin nitong maparusahan ang mga masasama. Noon pa man, gusto na maging doktor sa bilangguan ni Yo-jong kaya ibinigay niya ang mga dokumento sa mga senior niya roon. Doon niya nakilala ang pumatay sa ama niya. Sa wakas, sinabi ng preso ang dahilan ng pagkamatay nito. Noong nasira ang braso ng preso at sobrang sumakit, walang doktor ang gustong mag-opera dahil murderer siya. Tanging ama lang ni Yo-jong ang tumupad sa tunay na layunin ng propesyon. Pero bago ang operasyon, naalala ng ama ang appointment niya kay Yo-jong. Nag-alala siyang baka instant noodles lang ang kinain nito. Akala ng preso, insulto ito sa kanya, kaya pinatay niya ang ama pagkatapos ng operasyon. Gusto lang nitong makita kung ano itsura ng anak ng doktor. Walang emosyon nitong ikinuwento ang lahat. Nasiraan ng loob si Yo-jong nang malaman ng totoo. Hindi niya alam kung paano parurusahan ng presong iyon. Pag-uwi, kumain si Yo-jong ng luto ni Dong Eun nang parang walang nangyari. Hindi niya ipinahalata pero niyakap siya ni Dong Eun para aliwin. Kahit gustong maghiganti kay Yeonjin, hindi niya kayang gamitin si Yesol. Dahil sa ina, kailangang mag-resign si Dong Eun sa paaralan. Bago umalis, nakita niya si Yesol. Sinabi niyang kung hihilingin ito, magsusorry siya bago siya mamatay. Pagbalik sa upahan, pinalayas ni Dong Eun ang ina. Pero nagwala ito at minura siya. Sinubukan pa siyang saksakin ng gunting. Sa sandaling iyon, natakot siya sa tunog ng inihaw na karne. Alam ng ina na takot si Dong Eun sa apoy dahil sa nangyari noong high school. Nang pagtawanan siya, lalo siyang nagalit. Habang nagtatalo, itinumba ng ina ang grill. Nagdikit ang apoy sa dyaryo sa sahig at agad na nagliyab ang buong bahay. Sinabi ng ina, gusto kitang isama sa pagpanaw. Sumigaw ito na aminin ni Dong Eun ang kasalanan niya at humingi ng tawad. Pero ngumiti lang si Dong Eun at nagpasalamat. Salamat daw dahil hindi nagbago ang ina at bahagi lang pala ito ng plano ni Dong Eun. Sa huli, na-diagnose ang ina ng mental problem. Personal itong dinala ni Dong Eun sa mental hospital. Bumulong siya sa ina. Ito lang ang kaya kong gawin. Kaya dapat tiisin ng ina ang parusa. Ang manatili roon habang buhay. Dahil sa mga chismis, gustong i-blackmail ni Jong-mun-oh si Yeonjin bago mahuli ang lahat. Ginamit niya ang bangkay ni Myung-oh para takutin ito at humingi ng bahay sa Hawaii. Pero bago pa makasagot si Yeonjin, natuklasan ng pulis ang bangkay. Hindi inasahan ni Jong-mun-oh ito. Nagmadali silang pumunta para tiyakin, pero nawala na ang bangkay. Tumawag si Hye-jong at sinabing patay na si Myung-oh. May recording din siya ng pagpatay ni Yeonjin. Nabaliw ito sa galit at nahulog ang isang bagay mula sa bag niya, ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. Nalaman ni Yeonjin kay Jae-jun na ang pinagtapunan kay Myung-oh ay mismong lugar ng pagkamatay ni So-hee. Sinabi rin ni Jae-jun na nasa phone ni Hye-jong ang recording at ang wine sa dressing room ay may fingerprints ni Yeonjin. Dahil dito, ginamit ni Yeonjin si Yesol para makiusap kay Jae-jun na magbigay ng alibi. Pumayag ulit ito. Pumunta si Jae-jun kay Do-young at ibinigay ang recording. Ginamit pa niya ang custody kay Yesol para pilitin si Do-young na magsinungaling. Kaya naging accomplice sila. Naguluhan si Do-young at hindi alam ang gagawin. Sa parehong panahon, pumunta si Sarah sa bahay ni Yeonjin. Tinanong niya, bakit ginamit mo ang iskandalo ko para itago ang sarili mo? Itinanong din niya kung isiniwalat na ni Yeonjin ang tax evasion niya sa reporter. Bago pa makasagot, napansin ni Yeonjin na may nawala sa bag niya. Nahulog siguro noong pumunta siya sa bangkay. Kaya pumunta siya sa funeral home para hanapin ito sa dilim. At biglang lumabas si Yeojong. Sa puntong ito, walang magawa si Yeonjin kundi gamitin ang dahilan ng paghahanap ng CR para makaalis. Pero ayaw siyang paalisin ni Yeojong. Sinabi nitong nakita niya kanina si Yeonjin na parang may hinahanap. Pagkatapos, binuksan ni Yeojong ang kanyang kamay para ipakita ang isang bagay kay Yeonjin. Sinabihan pa niya itong kunin na dahil wala na siyang kailangang ebidensya ngayon. Biglang tumanggap si Yeonjin ng text mula sa kanyang ina na nagpapapick up sa police station. Nalaman niyang sinadya palang sinabi ni Hyun-nam sa asawa nitong lasing na may pinatay si Yeonjin. Ang asawa, na gustong makakuha ng pera, ay palaging tumatawag sa ina ni Yeonjin para istorbohin ito. Pumunta pa ito sa bahay ng ina ni Yeonjin para takutin siya. Gusto sana ng ina ni Yeonjin na humingi ng tulong kay Jong-moon pero tumanggi ito. Walang nagawa kundi magpakapeligro.
Sinabi nito sa maid na kontakin ang asawa ni Hyun Nam at mag-set ng cash transaction sa gabi. Mabilis na umalis ang asawa ni Hyun Nam ng masaya. Hindi niya alam na hindi na siya makakabalik pa. Para makaiwas sa parusa, isinama ng ina ni Yeonjin si Jongmun. Sa kasama nitong si Jongmun, gumawa sila ng aksidente sa kalsada na ikinamatay ng asawa ni Hyun Nam sa gitna ng dilim. Parehong pumasok sa police station ng nanginginig. Dahil kasama nila ang police chief, wala nang imik ang ibang pulis at itinuring lang itong traffic accident. Para makalayo sa grupo ni Yeonjin, nagpasya si Jongmun na kunin ang pera at tumakas. Pero alam ng mga tauhan ni Jongmun ang balak nito at gustong makiganti sa pera. Ginamit ni Jongmun ang kanyang posisyon para supilin ang tauhan. Hindi na napigilan ng nasaktang tauhan at agad na gumamit ng armas para patayin si Jongmun. Pagkatapos, pumunta si Hyun Nam sa police station para kunin ang bangkay. Nang makita niya ang asawa, bagamat labis ang sakit, mas naramdaman niya ang kalayaan. Naghihintay sa kanya ang payapang buhay. Nang malaman ni Yeonjin na ang nasawi ay asawa ni Hyun Nam, agad niyang naunawaan na hindi ito simpleng aksidente. Sinadya itong patayin ng kanyang ina. Ang maid ay tila sinapian ni So-hee at paulit-ulit na tanong, "Naalala mo ba ako?" Natakot ng husto si Yeonjin sa narinig. Nagpanik siya habang pinapanood ang maid at naalala ang lahat ng ginawa niya kay So-hee. Hinawakan ni Yeonjin ang lighter at pinagbantaan si So-hee. Pinalayas niya ito ng damit, ngunit hindi sinasadyang nasunog ang damit ni So-hee. Natakot ito at humingi ng tulong kay Yeonjin, pero tumanggi siya at itinulak pa si So-hee mula sa bubong. Sa ganitong paraan, natigil ang buhay ni So-hee sa edad na 18. Hindi inaasahan, nasaksihan din ito ni Dong Eun. Natuklasan din niya ang name tag ni Yeonjin sa damit at ang lighter sa eksena. Naalala ni Yeonjin ang lahat ng ito. Lumingon siya at nakita niyang nakatingin sa kanya si Dong Eun. Patuloy na nagsasalita ang maid tungkol sa pagpatay ni Yeonjin kay So-hee. Nang marinig iyon, lalo siyang nabalisa. Pero ang sumunod na eksena ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Patuloy na nagsasalita at nagtalon ang maid at sa huli, naparusahan din ito. Namatay ang maid ng misteryoso nang walang malinaw na dahilan. Natakot si Yeonjin at agad na umalis na nagpaalala rin kay Dong Eun kay So-hee. Pagkatapos, pumunta si Yeonjin kay Hyun Nam. Inakusa niya ito at si Dong Eun na nagplano para patayin ang asawa nito at isangkot pa ang ina ni Yeonjin. Ginamit pa niya ang anak ni Hyun Nam para takutin ito. Pero ngayon, wala nang takot si Hyun Nam. Inirapan niya si Yeonjin at sinampal ito na nasaksihan mismo ni Do-young. Binigyan ni Do-young si Yeonjin ng 2 pagpipilian. Una, humingi ng tawad sa pamilya ng biktima at magbayad ng kompensasyon. O pangalawa, maghiwalay sila. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin aminin ni Yeonjin na siya ang pumatay kay So-hee. Kaya agad na inanunsyo ni Do-young ang kanilang diborsyo. Tuluyan na niya itong tinalikuran. Nalaman din ni Yesol na ginamit ng ina niya ang curling iron para pasuhin ang isang tao. Natakot siyang hindi na siya pakikisamahan ng mga kaibigan, kaya nagsimula na rin siyang mayamot sa ina. Tama nga, ang mga magulang at kaklase sa eskwela ay nagsimulang iwasan si Yesol dahil dito. Pero itinuring pa rin siya ni Do-young bilang sariling anak. Pumunta siya sa eskwela para aliwin si Yesol at hinayaan pa itong magyakap sa kanya. Humagulgol si Yesol at humingi ng tawad. Sinabi ni Do-young na hindi niya kasalanan ang lahat ng nangyari. Dahil kay Yesol, nagpasya si Do-young na pumunta sa ibang bansa para layuan ang mga negatibong chismis. Dumalo ang mga nangbuli sa libing ni So-hee. Ipinakita ni Hye-jong ang video ng paggamit ni Sarah ng droga. Dati, akala ni Sarah na si Yeonjin ang nagpakalat nito para maghiganti. Ngunit ang mga salita ni Hye-jong ang nagpaisip sa kanyang mali siya ng akusa. Agad na hinugot ni Sarah ang pen sa buhok niya at sinaksak si Hye-jong sa leeg. Buti na lang at dumating ang pulis para pigilan ang pagpatay. Muling naaresto si Sarah. Pagkatapos, pumunta si Jongmun kay Yeojong para magtanong tungkol sa autopsy kay So-hee. Mula rito, nalaman ni Yeojong na buntis si So-hee noon at ang ama ng sanggol ay si Jongmun. Akala ni Dong Eun dati na kay Myung-oh ang bata. Noong una, balak pa niyang palayain si Jongmun, pero ngayon ay nalaman niyang lahat sila ay masasamang tao. Samantala, bagamat nailigtas si Hye-jong, hindi na siya makapagsalita ng maayos. Nang makita ni Jongmun ang peklat nito, agad niyang hiniwalayan ito. Nasira ang pangarap ni Hye-jong na makapag-asawa ng mayaman. Mula rito, naistulungan ni Dong Eun si Hye-jong na maghiganti kay Jongmun. Kaya nag-isip siya ng paraan, ang lagyan ng gamot ang eye drops ni Jongmun. Dinala ni Hye-jong ang mga gamit sa bahay ni Jongmun. Habang distracted ito, palihim niyang pinalitan ang lahat ng eye drops. Pagkatapos, pumunta si Jongmun sa eskwela para hanapin ang anak niya, pero nalaman niyang lumipat na ng eskwela si Yesol. Nag-alala siya at tinawagan si Do-young, pero naka-off ang telepono nito.
Habang nagmamaneho ng galit, lalong lumabo ang paningin ni Jongmun. Umiiral na ang gamot. Agad siyang huminto para tingnan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, may malaking truck na sumugod. Pero buti na lang at buhay pa si Jaejun. Nagpunta siya sa isang abandonadong pabrika. Ngunit may taong nagtulak sa kanya. Nahulog si Jaejun sa sementadong hukay. Ang nagtulak sa kanya ay walang iba kundi si Doyoung. Sa ganitong paraan lang niya mapoprotektahan si Yesol. Pagkatapos, masayang nagtungo si Doyoung kasama si Yesol sa ibang bansa. Sa kabilang banda, ginamit ni Dong Eun ang istorya ng pagpatay ng ina ni Yeonjin para takutin ito. Hiniling niyang ibigay ang name tag ni Yeonjin at talikuran na ang anak. Pagkatapos timbangin ang sitwasyon para sa sariling kaligtasan, ibinigay ng ina ang name tag kay Dong Eun. Pero narinig ni Yeonjin ang usapan. Sumigaw ito ng desperado sa ina, umiiyak ng labis dahil hindi makapaniwalang pababayaan siya. Nabuhay si Yeonjin sa takot araw-araw. Nang makita niya ang bote ng alak sa video, agad siyang pumunta sa crime scene at nandoon na ang pulis. Sa ganitong paraan, naaresto si Yeonjin dahil sa intentional murder. Pagkatapos, pumunta si Dong Eun sa detention center para makipagkita kay Yeonjin. May dala siyang nakakagulat na balita. Akala ni Yeonjin na siya ang pumatay kay Myung-oh. Nagtago ang staff sa kwarto, naghintay na umalis si Yeonjin. Nang imbestigahan, nalaman nilang buhay pa si Myung-oh. Pero naalala ng staff kung paano siya inapi ni Myung-oh at ng grupo ni Yeonjin noong high school, kaya kinuha niya ang bote ng alak at hinampas sa ulo ni Myung-oh. Sinabi ni Dong Eun sa staff na dapat niyang aminin na si Yeonjin ang pumatay kay So-hee. Pero ngayong alam na ni Yeonjin ang totoo, wala na siyang magagawa. Sa puntong ito, ang lahat ng nangbuli ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Ang homeroom teacher ay pinatay ng sariling anak. Ang ina ni Doyoung ay ipinasok sa mental hospital at doon na mamumuhay. Namatay si Myung-oh sa kamay ni Yeonjin. Nahulog si Jaejun sa sementadong hukay. Naaresto si Sarah. Naging pipi si Haejong at mamumuhay sa guilt. Si Yeonjin at ang ina nito ay mananatili sa detention center habang buhay.